Makalipas ang ilang minuto, nagmamadaling dumating si Tianheng, ngunit sa hindi malamang dahilan, puno na ng mga tao ang kanyang fortune casino. Maraming sugarol, nang makita si Tianheng, malakas na sumigaw, narito ang kinauukulan. Magbayad, magbayad. Sa sandaling ito, humakbang din si Shenlang, nakangiti kay Tianheng. Sinabi niya, nanalo ako ng 19,000 gintong barya sa iyong fortune casino, at ang daan-daang taong ito ay tumaya sa akin. Nanalo ng kabuoang 7,000 gintong barya, na gumagawa ng kabuoang 26,000 gintong barya. Mangyaring tulungan kaming iCash ang mga ito. Ang 26,000 gintong barya, sa totoo lang, ay malaking bahagi na ng ipon ni Tianheng. Bagamat siya ay kumikita araw-araw, mayroon din siyang daan-daang taong nasa ilalim niya upang suportahan. Ang pagkawala ng 26,000 gintong barya ay halos malugi si Tianheng. Nakaharap kay Shenlang ang pagpapakita ng mga cheats, si Tianheng, na nagtanim ng matinding puot para kay Shenlang, ay tanging ngiti lamang ang nagawa. Master Shen, papasok ba tayo sa loob at pag-usapan ito? Sumang-ayon si Shenlang, ngunit hindi nasiyahan ang mga sugarol. Hindi ka pwedeng umalis, hindi ka pwedeng umalis. Ibinahagi ang mga gintong barya bago umalis, nag-aalala sila na sina Shenlang at Tianheng ay magsasagawa ng deal sa likod ng mga saradong pinto at ipagkanulo sila. Malakas na tiniyak ni Shenlang sa kanila, mangyaring magtiwala, lahat, ako, si Shenlang, ay tiyak na hindi magtataksil sa iyong mga interes. Bibigyan kita ng kasiya siyang paliwanag. Sa pagharap sa manugang ng Count, pinili ng lahat na maniwala. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa ikalawang palapag ng Fortune Casino. Agad na nawala ang ngiti ni Tianheng, naging malamig ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Shenlang, Master Shen, talagang walang awa ang mga taktika mo. Sa paggawa ng lahat ng ito, para lang ba mabali ko ang mga paa ni 13th? Pagdating sa casino, hindi ka ba natatakot na masira ang reputasyon ng mansyon ng Count? Sinabi ni Shenlang, ang reputasyon ng mansyon ng Count ay talagang mahalaga. Ngunit ang reputasyon ni Shenlang ay maaaring balewalain. Ang isang tao ay maaaring gumawa ng hindi mabilang na mabubuting gawa, ngunit ang pagsira sa isa lamang ay maaaring humantong sa ganap na pagkasira. Gayunpaman, kung ang reputasyon ng isang tao ay masama na, ang paggawa ng isang mabuting gawa ay maaaring magkaroon ng ganap na kakaibang epekto. Ang mga salitang ito ay agad na sinakal si Tianheng. Tumigil siya sa paggawa ng walang kabuluhang mga argumento, hindi pa banggitin ang 19,000 gintong barya. Hindi man lang siya magbibigay ng 1,900. Kaya, mariing sinabi ni Tianheng kay Shenlang, hindi ko babaliin ang mga binti ng ika-13. Kung gagawin ko talaga iyon, mawawala lahat ng dignidad ko. Natawa si Shenlang, may hindi pagkakaintindihan yata kayo. Gusto ko hindi lamang ang 19,000 gintong barya, kundi pati na rin ang masira ang mga binti ng ika-13. Nang marinig ito, agad na namula ang mga mata ni Tianheng sa galit, malinaw na nagpapakita kung gaano siya galit. Ang mga gwardya ay nagmamadaling humakbang pasulong upang protektahan si Shenlang. Sa sumunod na sandali, tumawa si Tianheng dahil sa matinding galit. Malinaw na sinabi kay Shenlang, hindi kita bibigyan ng kahit isang buhok, pati na ang baliin ang mga binti ni 13th. Ang kanyang kumpiyansa ay nagmula sa paniniwalang ang mansyon ng konde ay hindi hihingi sa kanya ng mga gintong barya. Pagkatapos, naglakad si Tianheng sa bintana, binuksan ito, at sinabi sa mga sugarol, ang mga gintong barya na gusto mo ay ganap na matutubles. Agad namang naghiyawan ang mga sugarol para kay Tianheng. Sinira nito ang paraan ni Shenlang sa paggamit ng kapangyarihan ng sugarol laban sa kanya, at sa huli, ang mga sugarol na iyon ay mawawala pa rin ang mga gintong barya. Walang nawala kay Tianheng. Alam niyang hindi mainit ang pera ng sugarol sa mahabang panahon. Si Tianheng ay tumingin kay Shenlang ng may pagyayabang. Pumalakpak ng malakas si Shenlang, anong galaw? Tapos tinanong niya si Tianheng, nakalimutan mo bang may iba ka pang kasino? Hanggat sila ay bukas, maaari akong patuloy na manalo, at dadalhin ko ang lahat ng mga manunugol sa akin upang manalo. Pagkasabi nito, lumingon si Shenlang at sumigaw sa mga sugarol sa labas, huwag kayong umalis, patuloy kitang pangungunahan para manalo ng pera. Sa isang iglap, muling naghiyawan ang mga sugarol. Bumalik sa kasino, ipinagpatuloy ni Shenlang ang kanyang winning streak, at ang mga sugarol ay naging ganap na ligaw. Ito ay mas madali kaysa sa pagkuha ng pera. Basta sinundan nila si Shenlang, siguradong mananalo sila. Sa kabaligtaran, ang buong kawani ng kasino ay mukhang malungkot, nagdududa sa kanilang mga pagpipilian sa buhay. Nawala si Tianheng ng isa pang 7,000 gintong barya. Ang kicker ay iyon, si Shenlang ay tumaya lamang ng 1 gintong barya sa bawat pagkakataon. Ang natitira ay napanalunan ng mga sugarol.
Sa sobrang galit ni Tianheng ay nadudurog ang kanyang mga ngipin. Nang makita ito, agad na bumaba ang kanyang ampon na si Tian 14 at lumapit kay Shenlang. Balak siyang paalisin, agad na nagpanggap si Shenlang na mahina, ano ang gagawin mo? Gusto mo ba akong suntukin? Hindi maganda ang kalusugan ko. Alam mo, isang dampilang babagsak na ako. Sino ang nang-ahas na hampasin ang manugang ng konde? Papatayin ng asawa ko ang buong pamilya niya. Ganap na galit, si Tian 14, na itinuro ang ulo ni Shenlang at umungal, kaya paano kung kumilos ako? Isang tao, alisin mo si Shenlang dito. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, pinalibutan at pinrotektahan ng mga gwardya si Shenlang, at hindi mabilang na mga sugarol ang sumugod din, bumuo ng isang proteksyon na bilog sa paligid niya, sumisigaw, kung sino ang maglakas loob na hawakan si Shenlang ay kailangang tumapak sa ating mga bangkay. Napatulala si Tian 14, hindi sigurado sa susunod na gagawin. Sa sandaling iyon, lumitaw si Tianheng, direktang nag-aanunsyo, magsasara kami para sa araw na ito. Bumalik ka bukas para i-cash ang iyong mga gintong barya. Inaasahan, nais ni Shenlang na dalhin ang mga sugarol sa iba pang kasino ng Tianheng upang magpatuloy. Maaari lamang ipahayag ni Tianheng, lahat ng iba pang kasino ay pansamantalang sarado din. Sino ang nakakaalam kung gaano kasakit ang naramdaman ni Tianheng nang gawin niya ang desisyong ito? Ang 5 kasino na ito, ay umabot ng higit sa 60% ng kanyang pang-araw-araw na kita, ngayong sarado na silang lahat. Ang araw-araw na pagkalugi ay alam lamang ng langit. Nagsisi si Tianheng na hindi niya nakipag-ayos ng permanente kay Shenlang noon. Gayunpaman, hindi niya binalak na makipagkompromiso kay Shenlang, at baliin ang mga binti ni 13th. Gayunpaman, ang mga problema ni Tianheng ay nagsisimula pa lamang, dahil ang mga kasino na ito ay hindi lamang sa kanya. Dati, sa paghahanap ng proteksyon, pumayag siyang ibigay ang 20% ng kita sa pamilya Zhang. Sa pamilyang Su, na kumikilos bilang mga ahente para sa mga Zhang, hiniling ni Tianheng na sumang-ayon sa mga tuntunin ni Shenlang. Umungol si Tianheng na may mabangis na ekspresyon, 13 ang isa sa aking pinakatanyag na mga ampon. Ang pagbali sa kanyang mga binti ay masisira ang loob ng aking mga tauhan, at masisira ang aking reputasyon. Gayunpaman, isang boses ang nagmula sa katabi, sumang-ayon dito. Ang boses na ito ay mula kay Zhang Ji, huwag kang mag-antala, araw-araw kang naantala, nalulugi ka, mas mabuting sumang-ayon ng mas maaga kaysa sa huli. Ipinapangako ko sa iyo, balang araw, papatayin natin si Shenlang, at pagkatapos ay maaari kang mag-higanti. Ang Shenlang ay isang maliit na prito. Ang target talaga namin ay ang Count's Mansion. Sa sandaling ibagsak natin ang Count's Mansion, bawiin ang mga lupain nito at kapangyarihang militar, ang posisyon ng Deputy Lord ay magiging iyo, Tianheng. Damyugo ang mga kamao ni Tianheng sa lakas ng pagkakahawak niya, nag-igting ang mga ngipin niya kaya damyugo ang gilagid niya. Nanginginig ang lahat, nag-isip siya ng mahabang panahon, at sa huli ay pumayag. Di nagtagal, bumalik si Tianheng sa Fortune Casino, sumasang-ayon ako na baliin sa publiko ang mga binti ni Tian 13th. Ngayon maghiwa-hiwalay, itigil ang paggawa ng gulo. Sa hindi inaasahan, sinabi ni Shenlang, ang mga kondisyon ay nagbago. Iyong isa pang adopted na anak, si Tian 14, ay sumigaw sa akin na gusto akong hampasin, itinuro ang aking ulo gamit ang kanyang daliri. Kaya, ang kanyang mga braso at binti ay kailangang baliin din. Nang marinig ang mga salita ni Shenlang, naramdaman ni Tianheng ang pag-akyat ng dugo sa kanyang utak. Nang makitang hindi nagsasalita si Tianheng, sinabi ni Shenlang, kung hindi ka sumasang-ayon, babaguhin ko muli ang mga kondisyon. Pagkatapos, ito ay upang baliin ang mga binti ng lahat ng bumisita sa aking bahay. Hindi na napigilan ni Tianheng ang sarili at kinasuhan si Shenlang. Agad na hinawakan si Shenlang ng pilit, ang isang kamay sa kanyang ulo at ang isa sa kanyang baywang. Direktang pinunit si Shenlang sa kalahati, si Tianheng ay tumawa ng baliw sa kanyang galit. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay imahinasyon lamang ni Tianheng. Ayaw niyang makipagkompromiso, ngunit wala siyang pagpipilian. Tiningnan ni Tianheng si Shenlang ng matagal bago pumayag, sige, babaliin ko ang mga binti ni Tian 13th at mga braso at binti ni Tian 14th sa publiko. Ngunit minamaliit pa rin ni Tianheng ang kalupitan ni Shenlang. Hindi lamang iyon, ngunit kailangan mo ring ganap na paalisin sila mula sa Black Clothes Gang, at hindi sila dapat bisitahin. Iniwan upang ipagtanggol ang kanilang sarili, kung hindi pa sila sapat na kaawa-awa sa panahong iyon, muli akong darating upang guluhin ka. Si Tianheng, na nakalugmok, ay hinawakan ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Sumasang-ayon ako sa lahat ng iyong mga kondisyon, lahat ng mga ito. Makalipas ang ilang sandali, sa pasukan ng Fortune Casino,
ang Tian-13 at Tian-14 na ay itinali para sa pampublikong panunood. Nagsalita si Tianheng na may matuwid na galit, Tian-13, Tian-14, kayo ang aking mga anak na ampon. Gaano kita pinahahalagahan? Ngunit dahil nagtanim ka ng personal na sama ng loob kay Master Shenlang at kumilos sa likod ko para sa paghihiganti, muntik kang magdulot ng malaking sakuna. Si Master Shenlang ay hindi lamang manugang ng Mythical Turtle Count's mansion, kundi isa ring malapit na kaibigan ko, si Tianheng. Paano ninyo kayang saktan siya ng 2 taksil? Kung hindi ako magpaparusa ng mabigat, paano ko itataguyod ang disiplina ng pamilya? Isang makapal at matigas na patpat ang iniabot sa kanya. Bulong ni Tianheng sa 13, huwag mong sisihin ang iyong ama. 13 ay hindi tumugon, iniling ang kanyang ulo, na ikinagalit ni Tianheng. Sinusubukan mo bang balikan ako? Sa sumunod na sandali, itinaas ni Tianheng ang patpat at marahas na binasag ito sa kanyang mga binti. Sa isang crack, nabali ang mga binti ng ika-13 mula simula hanggang matapos. 13 nagpakawalo lang ng mahinang ungol, nang hindi sumisigaw sa paghihirap. Natigilan ang mga nanunood. Pagkatapos ay ibinaling ni Tianheng ang kanyang tingin sa Tian-14. Pinulot niya ang stick at walang awa niyang binasag sa mga binti ni Tian-14. Pagkatapos, sa isa pang mabangis na hampas, ang mga braso ni Tian-14 na ay brutal na nabali, na nagresulta sa compound fracture. Si Tian-14 na ay nagpakawalo ng isang hindi kapani-paniwalang nakakatusok na sigaw, nanlalamig hanggang sa buto, at pagkatapos ay nahimatay siya. Nagkibit balikat ang mga mukha ng lahat sa paligid, lalo na ang mga mandirigma ng Black Clothes Gang. Ang iba pang mga ampon ni Tianheng ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Ito ay isang kaso ng kasawian ng isang tao na nakaapekto sa iba, kung gaano katapat ang 13 at Tian-14, ngunit, sa unang tanda ng kaguluhan, sila ang unang isinakripisyo. Lahat sila ay hindi maiwasan, ngunit iniisip kong sila ang susunod. Mula noon, lubhang nabawasan ang prestihiyo ni Tianheng, na wala ang mga puso ng Black Clothes Gang. Matapos mabali ang mga binti ng kanyang 2 ampon, tinanong ni Tianheng si Zinlang, kontento ka na ba? Isang masamang ngiti ang ibinigay ni Zinlang. Ako ay nasisiyahan, ngunit mayroon pa ring ilang mga maluwag na dulo upang itali. Ang mukha ni Tianheng ay lubhang nagbago. Nabali ko sa publiko ang mga binti ng 2 ampon, at sasabihin mo sa akin na hindi pa ito tapos. Itinuro ni Zinlang ang kanyang daliri at sumagot kay Tianheng, may utang ka pa sa akin na 19,000 gintong barya. Galit na galit si Tianheng. Nawalan na ako ng 10,000 gintong barya. Saan ako dapat makahanap ng higit pa para sa Zinlang? Galit na galit si Tianheng nang walang katapusan. Nagpatuloy si Zinlang na may nakakainis na ekspresyon. Paano ito? Bigyan mo muna ako ng 2,000 gintong barya, at para sa natitirang 17,000, sumulat ng IOU. Paano naman yun? Ang mga salitang ito ay agad na nagpalaki ng galit ni Tianheng. 2,000 gintong barya ang huli na sa cash flow ng Fortune Casino. Pinipilit siya ni Zinlang na magbayad ng mabilis. Trader Tian, ayusin natin ang bagay na ito ng mabilis. Kung hindi, talagang natatakot ako na isang araw ay hindi ko makontrol ang aking mga paa at makikita ko ang aking sarili na hindi sinasadyang muling pumasok sa iyong kasino. Gabi na. Talagang nababalisa na ang asawa ko. Hindi magiging masarap ang pagkain kapag malamig na. Ang mga salitang ito ay ganap na pumutol sa huling ugat ni Tianheng. Dumampot siya ng isang patpat, hindi na nakayanan pa, at ibinato ito ng malakas kay Zinlang, na naglalayong durugan ang kanyang ulo. Gayunpaman, sa katotohanan, ang lahat ng ito ay nasa imahinasyon lamang ni Tianheng. Pagkatapos, may iniabot sa kanya ang isa sa kanyang mga adopted son. Nakita iyon ni Tianheng. Ang nilalaman ng tala ay, sumang-ayon sa sinabi ni Zinlang. Bigyan mo siya ng pera. Mahigpit ang pamilya ng Mythical Turtle Count. Hindi nila kukonsintihin ang dirty money na napanalunan mula sa kasino. Ang bilang ay haharap sa kanya sa oras. Tumingin si Tianheng sa ikalawang palapag, naiintindihan na ito ay utos ni Zhang Ji. Galit na galit, pinutol ni Tianheng ang patpat sa kanyang kamay. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pumayag siya sa kahilingan ni Zinlang at inutusan ang kanyang ampon na ilabas ang mga gintong barya. 2 kahon ng gintong barya at isang IOU ang inilagay sa harap ng Zinlang. Ngunit alam ng lahat na ang IOU ay malamang na hindi mabayaran. Kinuha ni Zinlang ang IOU, sinulyapan ito, pagkatapos ay binuksan ang mga kahon na puno ng mga gintong barya. Halos mabulag ng nakakasilaw na gintong liwanag ang lahat sa paligid. Nang makita ito, napangisi si Tianheng sa kanyang puso. Hanggat kinukuha ni Zinlang ang perang ito, mas matagumpay siya ngayon, mas malala ang mangyayari kapag bumalik siya sa mansyon ng Count.
Ito ay hindi maibabalik na makakasira sa reputasyon ng mansyon ng Count. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang naging matuwid ang ekspresyon ni Zinlang. Inakusahan niya si Tianheng ng mataas na moralidad. Simula nang buksan mo ang kasino na ito, ilang tao na ang nasira. Nagkawatak-watek ang kanilang mga pamilya. Ako, si Zinlang, ay itinuturing na dumi ang pera. Hindi ako pumunta sa kasino para manalo ng pera, kundi para humingi ng hustisya para sa lahat. Ang aking biyenan, ang konde, ay palaging nagsasabi na mahalin ang mga tao bilang mga anak ng isa. Pagkasabi nito, kinuha ni Zinlang ang isang dakot ng gintong barya at ikinalat ang mga ito patungo sa nakapaligid na mga tao. Ako, si Zinlang, ay hindi kukuha ng kahit isang gintong barya. Lahat ay ibabalik sa bayan. Kaagad, ang mga tao ay naging ganap na ligaw, nag-aagawan para sa gintong baryang ibinato ni Zinlang. Pinanood ni Tianheng ang eksena, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Malapit na talagang sumabog ang lalaki. Hindi lang niya ako pinilit na baliin ang mga paa ng ampon ko, kundi ginamit niya rin ang pera ko para makuha ang puso ng mga tao. Ito ay hindi lamang isang insulto sa aking pagkatao, kundi isang insulto din sa aking katalinuhan. Pinipigilan na ni Tianheng ang pagkadismaya, at sa puntong ito, hindi na niya nakayanan, direktang sumusuka ng dugo dahil sa galit. Sa loob ng Fortune Casino, si Zhang Ji, na nakasaksi sa eksena, ay medyo nagulat sa mga taktika ni Zinlang. He curled his lips into a smile, palihim niyang sinabi kay Mayor Lu, sa sobrang gulo ng sitwasyon ngayon. Hindi ba't napakadali para sa Zinlang na dumanas ng biglaang kasawian? Malinaw na naunawaan ni Mayor Lu ang implikasyon ni Zhang Ji, na ang karamihan ay nag-aagawan sa mga gintong barya sa ibaba. Kung may nangyaring stampede, hindi na ito matutuntun pabalik sa kanila, at kung hindi sinasadyang natapakan si Zinlang, ito ay tila isang aksidente. Masisisi ito sa pagiging masyadong bongga ni Zinlang. Nakangiting sinabi ni Mayor Lu, kung stampede man, normal lang na maraming tao ang namamatay, 12-dosenang o kahit daan-daan. Sa oras na iyon, ang Zinlang at ang mansyon ng Count ay parehong mahihirapang takasan ang sisihin. Nagulat si Zhang Ji sa kalupitan ni Mayor Lu, ngunit ano ang ilang pagkamatay? Hanggat naabot natin ang ating mga layunin, sa labas, libu-libong tao pa rin ang nagbubunyi, sumisigaw ng mabuhay Zinlang. Gayunpaman, sa kaguluhan, ang mga taong inayos ni Zhang Ji ay tahimik na sumanib sa karamihan. Nang malapit na sila sa Zinlang, binalak nilang itulak muna ang 4 na gwardya sa paligid niya, pagkatapos ay ibagsak si Zinlang sa lupa, at magdulot ng malaking kaguluhan. Sa pagsisimula ng stampede, naramdaman kaagad ni Zinlang ang panganib, sa kanyang matalas na pag-iisip, malinaw niyang naaalala ang maraming mukha, at ang mga pinagtutuunan niya ng pansin ay lumitaw sa kanyang kasal. Malinaw na hindi mga tauhan ni Tianheng, mabilis na nahulaan ni Zinlang ang kanilang mga intensyon, kaya ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay ng mariin at sumigaw, tahimik. Tumigil ang lahat sa paggalaw, humarap sa Zinlang na namamahagi ng mga gintong barya. Ang kanyang impluensya ay nasa tuktok nito, agad na pinatahimik ang mga tao habang nakatingin sila sa Zinlang. Si Zinlang, na may hawak na isang walang laman na kahon, ay nagpahayag, ang lahat ng aking gintong barya ay naipamahagi na. Gayunpaman, ang ilang taong inayos ni Zhang Ji ay sumisigaw pa rin upang kunin ang mga gintong barya, na tila kapansin-pansin. Napangiti si Zinlang sa loob-loob, gaya ng hinala ko. Sa susunod na sandali, kinuha ni Zinlang ang IOU mula sa Tianheng, na nagdeklara, hindi ko rin gusto ang 17,000 gintong barya, ito lang ang iyong pinaghirapang pera. Kaya, ibibigay ko itong IOU sa alkalde, hahayaan ang alkalde na mabawi ang utang para sa iyo, para magamit ng buo sa pagtulong sa mga mahihirap na pamilya ng Mythical Turtle City. Agad na naghiyawan ang mga tao, nang makita ang ilang lalaking iyon, na nagpapanggap pa ring bahagi ng karamihan at nagtutulak patungo sa kanya. Agad na tumakbo si Zinlang patungo sa ikalawang palapag ng Fortune Casino, ginamit niya ang X-ray vision niya kanina para makita. Nasa itaas si Mayor Liu. Kasabay nito, nagulat si Mayor Liu sa itaas, talagang kinakaladkad siya ni Zinlang dito. Nang maisipan niyang tumakas sa likod ng pinto, nakarating na si Zinlang sa ikalawang palapag. Hinawakan niya si Mayor Liu, at dinala sa bintana, tinawag ang hindi mabilang na tao sa labas upang tumingin sa kanilang direksyon. Sa sandaling iyon, ang ilang mga lalaki sa labas ay tumigil sa kanilang mga aksyon, nang ahas na huwag nang magdulot ng anumang gulo. Pagkatapos, sa ilalim ng tingin ng hindi mabilang na mga tao, ibinigay ni Zinlang ang IOU kay Mayor Liu. Sa tonong puno ng katwiran, sinabi niya, maaring ako ay nasa mababang kalagayan, ngunit ikaw, alkalde, kung tatayo ka para bawiin ang utang para sa hindi mabilang na mahihirap, tiyak na hindi maglalakas loob si Tianheng.
Nang marinig ito, ganap na natigilan si Mayor Liu. Ang IOU ay orihinal na isang piraso lamang ng basurang papel, at ngayon ay talagang inaasahang babayaran niya ang utang. Sa sandaling ito, naramdaman ni Mayor Liu na ang Zinlang ay isang makamandag na ahas na lumalamon sa mga tao ng walang pag-aari. Kung tumanggi siyang kunin ang IOU, tuluyang masisira ang kanyang reputasyon. Nang may panginginig sa kanyang puso, ngumiti siya, hindi tapat na tiniyak kay Zinlang, tiyak na hindi ko mabibigo ang kanyang tiwala. Inihayag din ni Zinlang ang resultang ito sa karamihan, "Gumabi na, aalis na ako ngayon." Hindi mabilang na tao ang sumigaw ng pangalan ni Zinlang. Mula sa araw na ito, ang buong mythical Turtle City ay mapupuno ng mga alamat tungkol sa kanya. Samantala, sa mansyon ng mythical Turtle Count, paroot par ito si Father Jean, paulit-ulit na tinatanong ang kanyang mga katulong, nakabalik na ba si Zinlang? Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Zinlang. Kung tutuusin, nasa likuran niya ang tusong mayor na si Liu at ang walang awa na si Zhang Ji. Sumenyas si Nanay Jin kay Tatay Jin na huwag masyadong mag-alala. Nasa amin ni Zinlang, ang mansyon ng Count ay sumusuporta sa kanya. Hindi maglalakas loob si Tanheng na lumayo. Sa sandaling iyon, bumalik ang isang alipin na may dalang balita. Nag-aalalang tanong ni Padre Jin, paano nangyari? Magkano ang nawala sa Zinlang? Pinagbuhatan ba siya ng kamay ni Tanheng? Si Jin Hui, isang bihasang lingkod, ay malakas na nagulat, hindi, sa halip ay nabangkarot niya si Tanheng. Sa harap ng lahat, binali niya ang mga binti ng Tian 13 at Tian 14, na nagpasuka kay Tanheng ng dugo dahil sa galit. Nang marinig ito, lahat ng naruroon ay lubos na namangha. Si Zinlang ay isang tao lamang, ngunit nagawa niyang harapin si Tianheng, isang lokal na ahas, sa kanyang mga bakang force. Pagkatapos, ang bihasang individual ay nagulat ng detalyado kay Padre Jin tungkol sa buong sitwasyon, kabilang ang tactical na katalinuhan at kakayahan ni Zinlang na baguhin ang mga sitwasyon. Namangha si Padre Jin sa ginawa ni Zinlang at nakahinga siya ng maluwag na napanatili niya ang reputasyon ng mansyon ng kanilang konde. Gayunpaman, nakaramdam din si Father Jin ng pangamba sa sitwasyon ngayon. Bagamat nanalo ang batang bastos na ito ay masyadong mapanganib. Nagpasya si Father Jin na disiplinahin ng kaunti si Zinlang, sa takot na lalo siyang maging walang ingat sa hinaharap. Kaya, nang palihim na bumalik si Zinlang, matagal nang naghihintay si Father Jin. Ang Diyos ng pagsusugal ay bumalik. Agad namang natigilan si Zinlang. Biyanan, ikaw, isang marangal na konde, talagang nagtago sa likod ng pinto para tambangan ako. Anuman, mabilis na inamin ni Zinlang ang kanyang kasalanan, at sinimulan siyang pag-alitan ni Padre Jin. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita ng marami, muling yumuko si Zinlang bilang paghingi ng tawad, higit sa lahat ay masunurin. Maliwanag, ayaw ni Padre Jin na paalisin si Zinlang ng ganoon kadali, ngunit patuloy na inamin ni Zinlang ang kanyang mga pagkakamali, na iniwang tulala si Father Jin. Sa sandaling iyon, lumabas si Nanay Jin upang mamagitan. Maganda ang intensyon ni Zinlang, itigil mo na ang pag-aaway sa kanya. Pagkatapos, nagkukunwaring galit, sinabi niya, Zinlang, hindi ka na dapat pumunta sa mga kasino, o kailangan kitang parusahan. Pagkatapos sabihin ito, nagpakita siya ng pag-aalala para kay Zinlang. Gutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Hindi nakaimik si Tatay Jin. Iyon ba? Karaniwan kang mahigpit sa sarili mong anak. Mabilis magdisiplina. Bakit ka naglalambing sa manugang mo? Dahil sa inis at hindi ito kayang bitawan, hinawakan ni Father Jin ang kamay ni Zinlang, sinabi sa kanya, simula ngayon, grounded ka na ulit. Maaari kang magpalipat-lipat sa loob ng mansyon, ngunit hindi ka dapat lumabas sa mansyon ng Count. Nagulat si Zinlang, nahihiyang nagtanong, anong mga kondisyon ang kailangan kong matugunan para mapayagang makalabas? Mataray na sabi ni Father Jin, wala, kapag natutunan mo ng kumilos at pagbutihin ang iyong sarili. Pagkatapos ay pakakawalan ka. Natulala na naman si Zinlang. Hindi ko in-expect na isang araw lang ang out, though it was a spectacular day, I wouldn't want to be confined. Talagang ginagawa ito ni Father Jin para sa ikabubuti ni Zinlang, kung sakaling gumawa ng matinding aksyon si Tianheng at ang kanyang grupo. Huli na para protektahan siya. Kaya, sa pagpapasya na maging masinsinan, iniutos ni Padre Jin sa lahat, bantayan si Zinlang. Hindi siya dapat lumabas. Sabay-sabay na tugon ng lahat. Parang maiyak na talaga si Zinlang ngayon. Ngayon, ako ay nasa isang role, nangingibabaw, para lamang umuwi at mailagay sa nag-iisa. Nang makitang nasiraan ng loob si Zinlang, nasiyahan si Padre Jin. Naabot na ang aking layunin, ngunit naramdaman pa rin ni Padre Jin na may kulang. Hindi nagtagal, narinig ang mga hiyawan mula sa isang silid sa mansyon ng Count.
Napag-alaman na ang kapatid ni Jin Mulon ay muling dumanas ng isang mapagmahal na pinaghalong dobleng parusa, dahil ang matalino at namumukod tanging pagganap ni Zinlang ay ginawang mas tanga ang kanilang sariling anak kung ikukumpara. Sa kabilang banda, nang bumalik si Zinlang sa looban, nakita niya si Jin Mulon na nakasuot ng suit of armor. Nagtataka, tinanong ni Zinlang si Jin Mulon, bakit ka nakasuot ng armor sa bahay? Ang sagot na nakuha niya ay natakot si Jin Mulon na may mangyari kay Zinlang, handang pangunahan ang mga tropa sa lungsod para iligtas siya. Nagulat si Zinlang dito, at nakaramdam din siya ng babala dito. Nagpasya siyang tulungan si Jin Mulon na tanggalin ang baluti bago sila sabay na kumain. Hindi tumanggi si Jin Mulon, ibinuka niya ang kanyang mga braso para tulungan siya ni Zinlang. Matapos tanggalin ang sandata ni Jin Mulon, medyo naging mabilis ang paghinga ni Zinlang. Nang makita ang malaahas na baywang ni Jin Mulon, ang kanyang malalakas na mahabang binti, at ang kanyang sumasabog na figure, lubos na nabighani si Zinlang. Mabilis niyang kinalma ang sarili at nagpasalamat kay Jin Mulon. Nakangiting umiling si Jin Mulon, na nagpapahiwatig na ito ay wala. Ipinagmamalaki ko ang iyong pagganap ngayon, Zinlang, ngunit sa hinaharap, dapat kang mag-isip ng mabuti bago kumilos. Dahil sa sandaling iyon, mahigpit na niyakap ni Zinlang si Jin Mulon mula sa likuran. Bahagyang nagulat si Jin Mulon, naramdaman niyang napakalapit ni Zinlang sa kanya. Nagsimulang mamula ang kanyang mga pisngi, ngunit hindi siya lumaban, naantig sa malambing na kilos ni Zinlang. Gayunpaman, wala pang 3 segundo, naramdaman ni Jin Mulon ang mga kamay ni Zinlang na dumudulas pababa. Agad na tumalikod si Jin Mulon, hinawakan ang mga kamay ni Zinlang. Asawa, saan mo inilalagay ang iyong mga kamay? Agad namang sumagot si Zinlang, hindi naman ako masisisi dito. Sisihin mo ang balat mo sa sobrang kinas, na ginagawang kusang dumudulas ang mga kamay ko. Ito ay ganap na hindi sinasadya. Sa susunod, puputulan ko ang aking mga kamay, marinig ang mahinang palusot ni Zinlang. Simpleng sabi ni Jin Mulon, huwag na itong maulit. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang gumala muli ang mga kamay ni Zinlang. Diretsyong hinawakan ni Jin Mulon ang kamay ni Zinlang at idiniin ito sa mesa. Pagtingin kay Zinlang, sabi niya, mas maganda siguro kung wala itong kamay. Zinlang, with all seriousness, claimed, paano mo siniseryoso ang salita ng isang lalaki? Nagsalita lang ako ng wala sa sarili. Si Jin Mulon, na walang magawa sa kanyang mga salita, ay hindi talaga nilayon na ituloy pa ito. Umupo siya sa isang tabi, hinayaan si Zinlang na kumain. Pagkatapos kumain, isinuot muli ni Jin Mulon ang kanyang baluti. Nang makita ito, nagtanong si Zinlang, saan ka pupunta? Paliwanag ni Jin Mulon, pinangungunahan ko ang mga kabalyerya upang magpatrolya sa gabi, nagpapatrolya sa baybayin. Kinawayan niya ang kanyang kamay, nagpaalam kay Zinlang, na sinasabi sa kanya na manatili sa bahay at huwag gumawa ng gulo. Samantala, si Jin Muzong, na nakatanggap ng mapagmahal na parusa sa magkahalong doble, ay kumukuha ng mga aralin sa aritmetika. Bagamat ang mga pagsusuri sa imperial sa Great Yu Kingdom ay hindi kasama ang aritmetika, ang mga maharlikang pamilya ay nagbigay ng malaking kahalagahan dito. Ito ay dahil ang aritmetika ay napaka-praktikal at maaari ring sanayin ang mga practitioner na mag-isip. Ang tutor ay si Su Wenjiao, ang pinakasikat na arithmetic master sa Mythical Turtle City, na nagsilbi rin bilang chief steward sa loob ng mansion ng Count, na responsable sa pag-aayos ng lahat ng pinansyal at material na account. Sa sandaling ito, hindi komportable si Jin Muzong. Ang kanyang mga magulang ay binugbog siya ng walang paliwanag, na humantong sa kanya upang magtaka kung siya ba ay kanilang biological na anak. Sabi ni Su Wenjiao, ang dahilan kung bakit ka binugbog ay dahil kay Zinlang. Nagulat si Jin Muzong. Inulit ni Su Wenjiao ang dating larawan ni Zinlang. Dahil underperform ka, kinailangan ng kapatid mong si Jin Mulon na pakasalan ng walang kwentang lalaking iyon. At ang pambubugbog ngayon ay dahil nagpunta si Zinlang sa kasino, hindi mailabas ang kanilang pagkadismaya kay Zinlang. Inilabas nila ito sa iyo. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Jin Muzong. Sa sandaling iyon, banayad na sumenya si Su Wenjiao sa isang katulong sa malapit. Sinabi agad ng katulong kay Jin Muzong, ngayon, nakita ko si Binger na palihim na umiiyak. Kapag tinanong siya, hindi niya sasabihin kung bakit. Ang implikasyon ay hinaras ni Zinlang si Binger, na agad na nagagalit kay Jin Muzong, na palaging tinuturing na kapatid si Binger, at agad siyang naghanda na turuan ng leksyon si Zinlang. Nagkusa si Maid Binger na pumunta sa silid ni Zinlang, na ipinaalam kay Zinlang na si Jin Muzong ay naghahanap upang bugbugin siya. Nang mawala ng malay si Jin Muzong, iminungkahi ni Binger na lumabas si Zinlang at magtago, at agad niyang ipaalam sa Lady Countess. Gayunpaman, hinawakan ni Zinlang ang kamay ni Binger, dahilan para mamula ito.
Okay lang, I have my ways. Si Binger ay natural na hindi naniniwala sa kanya. Namumula ang kanyang mukha habang sinusubukang itulak si Zinlang palayo, nag-aalalang baka mabugbog talaga si Zinlang. Gayunpaman, inalis ni Zinlang si Binger. Okay, nakuha ko na. Iniwan ito ang galit ni Binger habang siya ay lumabas ng pinto, nagpa siya pa ring ipaalam sa ginang ng bahay. Dumating si Jin Muzong sa pintuan ng Zinlang kasama ang mga tao, mabangis na hinihingi si Zinlang na lumabas at kunin ang kanyang pambubugbog. Ngunit sa kabila ng malalakas na tawag ni Jin Muzong, wala siyang natanggap na tugon mula kay Zinlang. Inis na itinulak ni Jin Muzong ang pinto, at nakita ko si Zinlang na may sinusulat sa dingding. Pagkatapos magtanong, nalaman niyang nagsusulat si Zinlang ng mga pangalan. Nagtataka si Jin Muzong, tinanong si Zinlang, ano ang ginagawa mo sa pagsulat ng mga pangalang ito? Zinlang ominously stated, "These are my enemies." Natatakot ako na baka makalimutan ko sila, kaya isinusulat ko sa dingding ang mga pangalan nila para paalalahanan ang sarili ko na maghayganti. Iginuhit niya ang isang malaking krus sa mga pangalan ng 13 at Tian 14. Nang makita ito, tinanong ni Jin Muzong kung ano ang ibig sabihin nito. Habang pababa ng hagdan si Zinlang, paliwanag niya, naasikaso ko na itong dalawa. Pagkatapos, tila nabasa sa kanyang mga mata, sinabihan niya si Jin Muzong ng masama, upang matiyak na hindi ko makakalimutan ang aking paghihiganti. Binibigkas ko ang mga pangalang ito ng 3 beses tuwing umaga at 3 beses tuwing gabi bago ako matulog. Si Jin Muzong ay hindi mapigilan, anong uri ng sama ng loob ito. Sinabi ni Zinlang, na may malamig na hangin, na minsang binyantaan ako ng Tian 13, kaya pinabali ko si Tianong sa kanyang mga binti. Ang kanyang mga binti ay naputol sa 5 o 6 na piraso. Para naman sa Tian 14, mas malalim ang sama ng loob. Hindi lang niya ako tinakot, pati ulo ko itinuro niya. Wala akong kinamumuhian kundi ang isang taong tumuturo sa aking ulo sa buhay na ito. Kaya, ang kanyang mga braso at binti ay nabali, ganap na nabasag. Agad na natakot si Jin Muzong para lang sa kaunting sama ng loob. Nabalian ka ng braso at binti ng isang tao. Demonyo ka ba? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jin Muzong ang lamig sa kanyang anit. Kung nataman ko si Zinlang, hindi ba ako lagot sa kanya? Nang makita ang masasamang Zinlang, si Jin Muzong ay tunay na natakot. Nagtanong si Zinlang, so, ano ang gusto mo sa akin? Nagmamadaling sabi ni Jin Muzong, wala, busog lang ako at gumagala. Si Zinlang sabay haplos sa baba, humarap, bakit parang may narinig akong nagsabing gusto nila akong bugbugin? Agad na natakot si Jin Muzong. Hindi, sino nagsabi niyan? Sino ang naglakas loob na saktan ang manugang ng Count's Mansion, naghahanap ng kamatayan? Pagkatapos, nagmamadali siyang tumakas. Hindi napigilan ni Zinlang na matawa sa loob, napakaduwag. Gayunpaman, sa sandaling naubusan si Jin Muzong, nabangga niya ang kanyang pinakakinatatakutan, ang kanyang ina. Agad na hinawakan ni Nanay Jin si Jin Muzong sa tenga. Itong suwail na batang ito ay nang ahas talagang sumama kay Zinlang. Alam ni Jin Muzong na siya ay mapapahamak. Sa pagkakataong ito, siguradong bugbugin siya hanggang kalahating buwan na siyang nakahiga sa kama. Sa sandaling ito, lumabas si Zinlang. Mother Jin, fuming, assured Zinlang, I will surely take revenging for you. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Zinlang, pupunta lang si Jin Muzong para makipag-chat sa akin, hindi para makipag-away. Nagulat si Nanay Jin. Talaga, tumango si Zinlang bilang pagsang-ayon. Nang makita ito, ibinaba ni Mother Jin ang kanyang kamay at hinampas ang likod ng ulo ni Jin Muzong, pinagalitan tingnan kung gaano kabuti ang iyong bayaw sa iyo, kahit na nakikiusap para sa iyo. Pagkatapos, bumaling sa Zinlang, hindi mo na kailangang magmakaawa para sa aking hanggal na anak. Pagkatapos ay tumalikod siya, naglabas ng latigo, at akmang hahampasin si Jin Muzong. Mabilis na humakbang si Zinlang para pigilan siya. Biyanan, pakiusap, huwag mong saktan ang iyong kalusugan dahil dito. Ang prinsipe ng korona ay prangka at tapat. Paano kung kakausapin ko siya? Si Nanay Jin, nang marinig ito, ay umiwas sa paghampas. Ang Zinlang ay tunay na anak. Turuan mo ang aking anak ng magandang aral para sa akin. Kung hindi siya nakikinig, huwag mag-atubiling suntukin siya. Sa loob ng silid ni Zinlang, si Jin Muzong ay lubos na nagpapasalamat kay Zinlang. Kung may kailangan ka, tanungin mo lang ako. Sumulyap si Zinlang sa kanya. Pagkatapos sabihin sa akin, sino ang nag-udyok sa iyo na pumunta? Umiling si Jin Muzong at masiglang umiling, sinabing, hindi. Ako ay isang tao ng katapatan. Hindi ko kayang magtaksil. Naisip ni Zinlang kung bakit palagi siyang sinasaktan ng kanyang biyenan. Ang pagiging sold out at tinutulungan pa rin ang nagbibenta na magbilang ng pera ng hindi nalalaman,
kahit na hanggal, ang katapatan na ipinakita niya ay isang bagay na pinahahalagahan ni Zinlang. Hindi na siya nagtanong pa at nagpa siya na mag-isa siyang mag-imbestiga. Matapos paalisin si Jin Wuzong, isinara ni Zinlang ang lahat ng pinto, pagkatapos ay naglabas ng isang bag ng inaamag na trigo, unti-unting natanggal ang ergot fungus mula dito. Ang sinumang may kaalaman ay nanginginig, hindi alam kung ano ang planong gawin ni Zinlang sa mapanganib na sangkap na ito. Kinaumagahan, hindi pa rin bumabalik si Jin Mulon. Tinulungan ni Binger si Zinlang sa kanyang paglalaba. Sa panahong ito, napansin ni Zinlang. Malaki ang pagbuti ng saloobin ni Binger sa kanya. Hindi niya maiwasang mapaisip, Binger, alam mo ba kung bakit bihira at mahalaga ang mga puting tigre? Saglit na nag-isip si Binger, dahil ang karamihan sa mga tigre ay dilaw, ngunit sa sandaling iyon, si Zinlang ay nagtago sa likod ng pinto, ipinaliwanag kay Binger, hindi, ito ay dahil ang oras ay mahalaga, at ang ginto ay hindi maaaring bumili ng oras. Lubos na nalito si Binger matapos marinig si Zinlang, malinaw na hindi naiintindihan ang kanyang pinag-uusapan, dahil walang epekto ang kanyang pagtatangka sa pagpapatawa. Pakiramdam ni Zinlang ay walang magawa. Masyado siyang inosente. Natakot pa akong matamaan ni Binger, at naghanda pa akong tumakas. Nagpa siya si Binger, tatanungin ko si Miss kung ano ang ibig sabihin nito ngayong gabi. Nakaramdam ng kirot si Zinlang sa kanyang anit, pero napaka-inosente ni Jin Mulon, malamang hindi rin niya maiintindihan, kaya malamang hindi ako mabugbog. Pagkatapos mag-almusal, tumanggap si Zinlang ng panibagong gawain mula sa kanyang biyenan, ang pag-aaral. Hindi nakaimik si Zinlang. Natuto na ako. Ano pa ba ang dapat pag-aralan? Pero galit pa rin ang biyenan. Nagpa siya si Zinlang na dumaan sa mga galaw. Ang mansyon ng Count ay may sariling paaralan, na may mahigit 100 estudyante. Nang pumasok si Zinlang, agad na naging masigla ang silid-aralan, na may hindi nakukuhang puot at paninibugho sa kanilang mga mata. Simple lang ang dahilan. Napangasawa ni Zinlang si Jin Mulon, ang pangarap na babae ng lahat ng lalaki. Ang ilan sa kanila ay nagpalitan ng tingin, at pagkatapos ay pinalibutan si Zinlang, na nagbabalak na bugbugin siya. Sa sandaling ito, lumapit si Jin Wuzong sa gilid ni Zinlang, inakbayan si Zinlang, ipinagtanggol siya. Ito ang aking bayaw. Magpakita ng paggalang, o mag-ingat na baka magsimula akong manakit ng mga tao. Naghiwa-hiwalay ang grupo, ngunit puno pa rin ng hamon ang mga tingin na ibinigay nila kay Zinlang. Kaya nang opisyal na magsimula ang klase, na nakaharap sa pop quiz ng matandang master sa aking kadena, madaling bigkasin at ipaliwanag ni Zinlang ang mga kahulugan nito. Ang matandang Panginoon, na hindi kumbinsido, ay nagtanong ng ilan pang mga katanungan, na lahat ay ipinaliwanag ni Zinlang ng madali. Bahagyang nagulat ang matandang master. Hindi ba sinabing walang kwenta si Zinlang? Gayunpaman, ang mga paliwanag ni Zinlang ay pinagtibay ng matandang master, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos, ang matandang master ay nagtanong ng ilan pang mga katanungan, at si Zinlang ay sumagot ng matatas. Ang kanyang mga interpretasyon at mga sanggunian ay perpektong tumugon sa mga tanong ng matandang master, ang ilang mga sagot ay higit pa sa kaalaman ng matandang master, na hindi niya naisip na maipaliwanag sa ganoong paraan. Dahil dito, lalong pinahahalagahan ng matandang master si Zinlang. Si Zinlang ay isang henyo. Dapat kong iulat ito sa bilang. Hindi natin papayagang may baon ang mga talento ni Zinlang. Sa pagpasok sa klase ng arithmetic, agad na napansin ni Su Wenzhou ang Zinlang. Si Zinlang, sa kanyang matalas na pandama, ay nakakita ng matinding puot mula kay Su Wenzhou sa kanya. Naguguluhan ito kay Zinlang. Hindi pa ako nakipag-interact sa taong ito. Kaya ba ang selos tulad ng iba? Ngunit siya ay higit sa 50. Malamang na hindi siya nagkikimkom ng mga pantasya tungkol kay Jin Mulon. Nagpa siya si Zinlang na magmasid ng tahimik. Habang sinisimula ni Su Wenzhou ang kanyang lecture, nakita ni Zinlang na ito ay hindi kapani-paniwalang mapurol. Ang nilalaman ay masyadong elementarya, halos nasa antas ng elementarya. Natural, nakatulog si Zinlang, na agad namang nakakuha ng atensyon ni Su Wenzhou. Lumapit siya kay Zinlang at sumigaw, "Zinlang, tumayo ka." Inihanda pa niyang parusahan si Zinlang sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang mga palad. Kumunat ang noo ni Zinlang. Hindi ba tulog na rin ang iba? Kinumpirma nito ang hinala ni Zinlang. Ang ganitong pag-target, ako siguro ang humaharang sa daanan niya. Posible kayang si Su Wenzhou ay kamag-anak ng isa sa 5 manliligaw na nauna kay Jin Mulon. Nang makitang hindi kumikibo si Zinlang, hinawakan ni Su Wenzhou ang pulso ni Zinlang, handang disiplinahin siya. Kalmadong sinabi ni Zinlang, "Alam ko na ang itinuturo mo." Ang tugon ni Zinlang ay nagpagalit kay Su Wenzhou. Matapang na makipag-usap pabalik. Hindi lang mga palad mo ang tatamaan ko,
kundi luluhod ka rin ng 3 oras sa harap ni Confucius. Malamig na tiningnan ni Xinlang si Su Wenzhou. Magalang akong tumatanggi. Nang marinig ang mga salita ni Xinlang, ang madla ay humanga sa katapangan ni Xinlang, habang pinapanood din siya ng may pakiramdam ng schadenfreude. Si Su Wenzhou, namumula sa galit at kumukulo ang dugo, ay bumulalas, Xinlang, ignorante ka at nang ahas kang suwayan ang iyong guro. Isusumbong ko ito sa mansyon ni Count. Sa pamamagitan nito, hinampas niya ang kanyang ruler sa mesa, nahati ito sa kalahati, at lumabas ng silid-aralan, malinaw naman upang hanapin ang konde. Namutla si Jin Muzong at sinabi kay Xinlang, kapag nalaman ito ng iyong ama, mabubugbog ka ng husto. Asahan na humiga sa kama sa loob ng kalahating buwan. Si Xinlang, nang marinig ito, ay nagtanong pabalik, si Su Wenzhou ba ang nagudyok sa iyo kahapon? Umiling si Jin Muzong, nagkukunwaring kamangmangan. Hindi ko masabi. Ang sabihin ay magiging hindi tapat. Sige, sa ekspresyong iyon sa mukha ni Jin Muzong, alam na ni Xinlang. Kaya, tinanong ni Xinlang si Jin Muzong, may kaugnayan ba siya sa alinman sa 5 manliligaw na orihinal na mayroon si Jin Mulon? Pagkatapos mag-isip, oo, siya ang tiyuhin ng pinsan ni Wang Lian, na malayong kamag-anak din ng kanyang ina. Malinaw na ngayon ang katotohanan. Siya ang tiyuhin ni Chief Clerk Wang Lian mula sa mythical Pearl City Mansion. Kung si Wang Lian ay naging asawa ni Jin Mulon, maaari pa siyang umabant. Ang biglaang pagpapakita ko at pagpapakasal kay Jin Mulon ay hamarang sa landas ni Su Wenzhou. No wonder tinitingnan niya ako na parang tinak sa tagiliran niya. Maya-maya pa ay may narinig na kaming mga yabag sa labas. Gaya ng inaasahan, dinala ni Su Wenzhou ang konde. Inakusahan niya si Xinlang ng hindi paggalang sa kanyang mga nakatatanda at sinira ang reputasyon ng mansyon ng konde, na hinimok si Padre Jin na parusahan ng mahigpit si Xinlang. Gayunpaman, hindi natakot si Xinlang, kahit na si Jin Muzong ay nanginginig na sa takot, dati ay binubugbog, nakaharap sa titig ng kanyang biyenan. Unang ipinahayag ni Xinlang ang kanyang paggalang sa mga guro, pagkatapos ay sinabi, ang nilalamang itinuro ni Su Wenzhou ay basic, at napag-aralan ko na ito. Hindi ako nagsisinungaling. Galit na galit si Su Wenzhou. Upang sabihin na ang itinuro ko ay simple, isang taong gumugol ng 10 taon sa paaralan, halos hindi nakikilala ang ilang mga karakter, sinasabing natutunan niya ang lahat, ketawa-tawa at ketawa-tawa. Hinamon ni Su Wenzhou si Xinlang, kung hindi mo kaya, makakatanggap ka ng 30 stroke. Maglakas loob ka ba? Sa sandaling ito, si Su Wenzhou ay hindi kapani-pani walang mahiyain, na inaasahan na ang kahabag-habag na kalagayan ni Xinlang. Pagkatapos ng lahat, ang aritmetika ay hindi itinuro sa ibang mga paaralan, at hindi siya naniniwala na magagawa ito ni Xinlang. Natural, tinanggap ni Xinlang ang hamon, at idinagdag, paano kung malutas ko ang lahat ng 10 tanong? Tahasang sinabi ni Su Wenzhou na imposible ito. Kung masasagot mo ang lahat ng ito, hihingi ako ng paumanhin sa publiko sa Xinlang. Agad namang tinanong ni Xinlang ang kanyang biyenan na sumaksi. Pagkatapos ay sinimula ni Su Wenzhou na ihanda ang mga tanong, nagpaplanong makabuo ng pinakamahirap na tanong, umaasa na hindi malulutas ni Xinlang ang anuman, na magbibigay sa kanya ng dahilan upang parusahan ng husto si Xinlang. Makalipas ang 1 oras, si Su Wenzhou, na naubos ang kanyang kaalaman at pagsisikap, ay iniharap ang mga natapos na tanong kay Xinlang. Sa 1 oras lamang para sumagot, sumulyap si Xinlang sa kanila, ang kanyang mga labi ay nakakunot sa isang ngiti. Ito ba? Ang pagtatanong sa isang taong may master's degree na lutasin ang 10 arithmetic problem na ito ay parang paggamit ng cleaver para pumatay ng manok. Tingnan ang unang tanong na ito, na nagtatanong kung ilang butil ng bigas ang hawak ng 100 tao. Hindi ba ito tanong sa elementarya? Madaling nalutas ito ni Xinlang nang hindi nag-iisip. Ang paglipat sa pangalawang tanong, kawili-wili, gamit ang mga equation ngayon, ngunit para sa Xinlang, ito ay napakasimple pa rin. Ang pangatlong tanong ay parang tula, ngunit ito ay isang problema sa matematika, napakadali din. Pagkatapos, ang ika-4, ika-5, ika-6, ni isang tanong ay hindi sapat na hamon para sa kanya. Nang tingnan ni Xinlang ang huling tanong, nakita niyang medyo mas kawili-wili ito, kahit na napakahirap, isang world-class na problema sa matematika mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataong nakatagpo dito, ang isang regular na tao ay tiyak na hindi makapag-ayos ng 16 na hanay, ngunit si Xinlang ay madaling makagawa ng hanggang 23 na hanay, na malamang na matakot kay Su Wenzhou sa kanyang talino. Mabilis na isinulat ni Xinlang ang kanyang mga sagot, wala ni isa sa mga tanong ang makakapigil sa kanya. Gayunpaman, hindi ito alam ng iba, tulad ni Su Wenzhou,
na naghihintay na makitang parusahan si Zinlang. Si Father Jin, sa takot kay Zinlang ay nagsusulat lamang ng kalokohan, na magpapahirap sa pagsusumamo para sa kanya mamaya. Tinawag ng isang katulong si Nanay Jin, ngunit sa susunod na oras ng pagsusulit, wala pang 10 minuto ang lumipas bago ibigay ni Zinlang ang kanyang papel. Gulat na gulat si Father Jin at ang iba pa. Kinuha ito ni Su Wenjiao para sa pagsusuri at nagsimulang magmarka, at nagbago ang kanyang ekspresyon sa sandaling nakita niya ito. Nalaman niyang tama ang sagot ni Zinlang sa unang tanong, at mula sa pangalawa hanggang sa ika-9 na tanong, ang mga sagot ni Zinlang ay ganap na tama pa rin. Nabaluktot ang mukha ni Su Wenjiao, hindi matanggap na pagkatapos ng lahat ng kanyang matigas na pag-iisip, madaling nalutas ni Zinlang ang mga ito. Si Zinlang, na may mahinang tawa, ay tumingin kay Su Wenjiao, nakuha ko ba silang lahat? Agad na tiningnan ni Su Wenjiao ang sagot ni Zinlang sa ika-10 tanong, kumbinsido na hindi ito malulutas ni Zinlang, ngunit ang sagot ni Zinlang ay halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanilang mga socket. Ang tanong ay nagtanong kung gaano karaming mga hanay ang maaaring mabuo kung 20 puno ang itinanim ng 4 bawat hanay, at ang sagot ni Zinlang ay isang kahangahangang 23 na hanay. Isinasaalang-alang na si Su Wenjiao ay gumugol ng higit sa 1 dekada at nakapag-isip lamang ng 14 na hanay. Nagtaka siya kung si Zinlang ay tao o isang multo, na nagdududa sa kanyang sariling katalinuhan. Sa kanyang pagmamataas, hindi maamin ni Su Wenjiao ang pagkatalo ng hindi nawawala ang mukha, kaya pinunit niya ang papel ni Zinlang, itinapon ito sa lupa, at tinapakan ito, walang kahihiyang sinisiraan si Zinlang. Ang gulo ng ginawa mo. Nang makita ito, nanatiling hindi nabigla si Zinlang, dahil nakasulat siya ng 2 kopya ng kanyang mga sagot. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mga sagot sa kalapit na matandang master para sa pagsusuri. Nang makita ito, natarante si Su Wenjiao. Habang si Father Jin ay humakbang sa kanyang harapan upang ihinto ang anumang karagdagang pagkilos, alam ni Su Wenjiao na siya ay tapos na, sa loob-loob na isinumpa ang tuso ni Zinlang. Ang matandang master, bihasa sa aritmetika, ay natigilan pagkatapos mag-repaso mula simula hanggang matapos. Ang pinakakamangha-mangha ay ang huling tanong. Siya ay tumingin kay Zinlang sa lubos na pagkabigla, pagkatapos ay lumuhad kay Padre Jin, sinabi, binabati kita, aking Panginoon, sa pagkakaroon ng isang henyo sa aritmetika. Hindi pa ako nakakita o nakarinig ng ganitong talento. Ang mga sagot ng manugang ay lahat ng tama, at ang kanyang mga kasanayan sa matematika ay higit na lumampas sa mga limitasyon ng 10 tanong na ito. Napapakumbaba ako sa kanyang galing. Hindi niya maiwasang magtanong kay Zinlang, kanino ka natuto? Si Zinlang, na may bahagyang ngisi, ay nagyabang sa napaka-Versailles na paraan. Itinuro ko sa sarili ko, hindi ba medyo simple ang arithmetic? Ang mayabang na pahayag na ito ay naging dahilan upang maging si Father Jin ay gustong sumuntok ng isang tao. Sa susunod na sandali, ang tingin ni Zinlang ay bumaling kay Su Wenjiao na sinusubukang tumakas. Saan ka pupunta? Nakipagpustahan ka lang para humingi ng tawad sa akin. Agad na naramdaman ni Su Wenjiao ang init sa kanyang katawan, hindi niya kayang lunukan ang kanyang pagmamataas, at gustong umalis. Sa sandaling ito, nagsalita si Father Jin. Ang isang guro ay dapat magpakita ng isang halimbawa. Pumasok na rin si Nanay Jin. Ang isa ay dapat kumuha ng responsibilidad para sa kanilang mga aksyon. Ang isang pangako ay dapat tuparin. Nang makita ito, lihim na napangiti si Zinlang. Si Su Wenjiao ay isang malayong kamag-anak ng aking biyenang babae, ang pangunahing tagapagtaguyod niya. Ngayong nagsalita na siya, para itong sinasampal sa publiko ang mukha ni Su Wenjiao, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at namumula ang mukha. Humingi ng paumanhin si Su Wenjiao kay Zinlang, na nagudyok sa lahat na manood ng masaya. Si Su Wenjiao, napula ang mukha at parang nagliliyab ang buhok sa kahihiyan, parang sisabog na ang puso niya sa galit. Hindi na siya makatagal pa, tumalikod siya at umalis, na nagkikimkim ng sama ng loob kay Zinlang. Ang mga estudyante, na nakasaksi nito, ay tumingin kay Zinlang ng may paghanga. Gayunpaman, si Padre Jin, na may mabagsik na mukha, ay lumapit kay Zinlang. I-extend ang iyong kamay. Nag-aatubili, iniunat ni Zinlang ang kanyang palad, at isang sampal ang umalangaw-ngaw. Ang intensyon ni Padre Jin ay para hindi maging mayabang si Zinlang, para hindi siya masyadong madala. Kalaunan ng gabing iyon, sa isang liblib na patio, si Su Wenjiao ay nakabalabal ng itim na damit at may hawak na isang kahon, kumatok sa isang pinto. Nang makitang bumukas ang pinto, iniharap niya ang kahon, na nagsasabing, ito ang aking mapagpakumbabang pagpupugay sa batang Master Zhang Ji sa nakalipas na 6 na buwan. Naglabas din siya ng scroll mula sa kanyang robe, na naglalaman ng impormasyong pinansyal ng mansyon ng Count.
Si Su Wenzhou ay nagtaksil sa mansyon ng Count upang matiyak ang tagumpay ng kanyang anak sa martial examinations. Hindi nagtagal pagkatapos umuwi si Su Wenzhou, nadatnan niya si Tianheng na lumilitaw sa kanyang bahay. Dumiretso sa punto si Tianheng. Gusto mo bang tanggalin si Xinlang? Si Su Wenzhou ay natural, ngunit ang konde ay lubos na nasisiyahan sa Xinlang. Hindi madaling kumilos, hindi ba? Inalok ni Tianheng si Su Wenzhou ng isang diskarte. Gamitin ang pampublikong opinyon. Ikalat ang tsismis na si Xinlang ay nagpapanggap na mahina, ngunit may malalaking ambisyon. Ang pagpapakita ng Xinlang bilang naglalayo ng kapangyarihan, at si Jin Muzong bilang walang kakayahan, sa pamamagitan ng paglikha ng ilusyon na gustong agawin ni Xinlang ang kapangyarihan. Sa sandaling maniwala ang lahat, maaaring alisin ang Xinlang nang walang pagdanak ng dugo. Nang marinig ito, pumayag si Su Wenzhou na makipagtulungan kay Tianheng. Samantala, sa labas ng silid ng Count at Countess, dumating si Xinlang upang kumatok sa pinto. Lumabas si Father Jin na galit na nakatingin kay Xinlang. Hindi ba ito makapaghintay hanggang bukas? Kinurot ni Nanay Jin si Tatay Jin, tapos tinanong si Xinlang, anong meron? Maliwanag, napagtanto ni Xinlang na nag-ambala niya ang paglilibang ni Padre Jin, humingi ng tawad, at pagkatapos ay dumiretso sa punto. Pinaghihinalaan ko si Su Wenzhou ng pangho-hold up at nais niyang suriin ang kanyang mga account. Ang kanyang taunang sweldo ay 200 gintong barya lamang, ngunit ang kanyang mga anak na lalaki ay nakasuot ng ginto at pilak, at siya ay nagmamay-ari ng maraming ari-arian sa Mythical Turtle City, na higit pa sa kayang bayaran ng kanyang sweldo. Kinampos ni Padre Jin ang mesa, ayaw niyang magpatuloy si Xinlang na magdulot ng lamot, at sinabi sa kanya, ang masyadong malinaw na tubig ay walang isda. Tugon ni Xinlang, paano kung ang nalustay na pera ay higit na lumampas sa iyong inaasahan at pagpaparaya? Tanong ni Nanay Jin kay Xinlang, may ebidensya ka ba? Nagpakita ang Xinlang ng 2 account book, na nagpapahiwatig na naitala nila ang matinding katiwalian ni Su Wenzhou, at 2 lamang ito sa kanila. Curious si Father Jin kung saan nakuha ni Xinlang ang mga account book. Bahagyang umubo si Xinlang, sinabing ipinakuha niya si Jin Muzong. Ang konde at kondesa ay hindi napigil ang takpan ang kanilang mga mukha, iniisip kung paano itinuro ni Xinlang ang kanilang walang muwang na anak. Napatingin tuloy si Nanay Jin kay Tatay Jin, mabuti pang tingnan, hindi dapat concern ang status niya. Nang marinig ito ng kanyang asawa, pumayag si Father Jin, ngunit may 3 kondisyon. Una, dapat kang mag-imbestiga kasama ang matandang master. Pangalawa, ang mga natuklasan ay dapat munang dalhin sa akin para sa paghawak. Pangatlo, si Su Wenzhou ay wala sa bahay ngayon, dapat kang huminto kapag siya ay bumalik at hindi siya maaaring direktang harapin. Talagang ayaw ni Father Jin na maging kontrabida. Pagkatapos ng lahat, si Su Wenzhou ay nagsilbi sa kanya sa loob ng mga dekada. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Xinlang, masyadong mabait ang aking biyenan. Well, ako ang magiging kontrabida pagkatapos, pinapanood si Xinlang na umalis. Niyakap ni Nanay Jin si Tatay Jin, huwag ka nang mag-alala. Bumalik na tayo sa kwarto natin at ituloy ang ginagawa natin. Pagkatapos ay nagtungo si Xinlang sa opisina ng accounting, natulala sa mga bulubunduking tambak ng mga account book sa kanyang harapan. Ipinaliwanag ng matandang master, ito ang mga account book na mahigit 20 taon, paanong hindi marami. Aabutin ng ilang buwan upang maranasan silang lahat, na nangangailangan ng hindi bababa sa 100 tao. Isang gabi ka lang. Ang attendant na nagbukas ng pinto para sa amin ngayon ay ang pinagkakatiwalaang apprentice ni Su Wenzhou. Pagsapit ng madaling araw, ang balita ay makakarating sa pandinig ni Su Wenzhou. Sa sandaling bumalik si Su Wenzhou, babawiin niya ang kontrol sa mga account. Maluwag ang bilang at hindi tatanggi. Hindi nabigla si Xinlang. Old Master, hanap lang ako ng assistant para tumulong sa pagpili ng mga key account book. Hindi nila kailanman mahulaan ang kalamangan ni Xinlang sa kanyang katalinuhan. Ang gawaing accounting, na karaniwang mangangailangan ng 12 ng tao ng ilang buwan upang makumpleto, ay mabilis na inayos at buod sa isipan ni Xinlang. Ang dami ng pangho-hold up ni Su Wenzhou ay ikinagulat ni Xinlang. Habang nag-o-audit si Xinlang, nakatanggap din si Su Wenzhou ng mensahe mula sa isang utusan, na nagmamadaling bumalik sa mansyon ng Count ng may takot. Hindi siya makapaniwala na naglakas loob si Xinlang na i-audit ang kanyang mga account. Kung hindi ko tuturuan ng leksyon si Xinlang, hindi Su Wenzhou ang pangalan ko. Kaya, nang bumalik si Su Wenzhou sa mansyon ng konde, lumuhad siya sa harap ni Padre Jin. Lord Count, wala ka na bang tiwala sa akin? Masigasig akong nagtrabaho para sa mansyon ng Count sa loob ng mahigit 20 taon. Ngayon, sinusuri ni Lord Xin ang aking mga account.
Napakalaking insulto para sa akin ang mga ganitong aksyon. Pagkatapos ay nagbanta siyang bumangga sa isang pader upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Pinigilan ng Katie wala na si Jin si Su Wenzhou, na pagkatapos ay bumagsak sa lupa, humihikbi. Naging loyal ako. Wala nang mas loyal sa mansion ni Count kaysa sa akin. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, maaari mong alisin ang aking puso at makita. Napabuntong hininga si Padre Jin, inutusan si Steward Jin na tawagan si Zinlang pabalik at itigil ang pag-audit. Sa sandaling ito, si Su Wenzhou, na tila umiiyak sa ibabaw, ay nadama ang tagumpay sa loob, hindi alam na ang kanyang bangungot ay malapit nang magsimula. Sumunod, nagsimulang kumagat si Su Wenzhou, na sinasabing si Zinlang ay nagtataglay ng malalaking ambisyon, isang tsismis na kumakalat sa labas ng mythical Turtle City. Nang marinig ito, hindi nasiyahan si Padre Jin. Mahal na mahal niya si Zinlang. Sa kabila ng hilig ni Zinlang sa gulo, masasabi ni Padre Jin kung may ambisyon siya. Habang patuloy na nagsasalita ng masama si Su Wenzhou tungkol sa Zinlang, dinala si Zinlang. Nang makita ito, agad na sinimulan ni Su Wenzhou na akusahan si Zinlang. Si Zinlang, na may mahinang tawa, ay lumapit kay Su Wenzhou at nagsabi ng isang bagay na nagpakiliti sa anit ni Su Wenzhou. Su Wenzhou, hindi ko akalain na kaya mo pang manghuhukay ng ganito kalaki. Si Su Wenzhou ay nagulat sa loob, ngunit nanatiling matigas ang ulo, na hinihiling kay Zinlang na ibunyag ang eksaktong halaga. Maaaring i-audit ng Zinlang ang mahigit 20 taon ng mga account sa isang gabi. Sinadya ni Zinlang 30,000 gintong barya. Dahil sa halagang ito, halos lumuwa ang mga mata ni Su Wenzhou. Malakas na tanong ni Zinlang kay Su Wenzhou. Wala ka bang konsensya? Maaari mo bang bigyang katwiran ang tiwala na ibinigay sa iyo ng aking mga biyenan? Maaaring masakop ng 30,000 gintong barya ang mga sweldo ng militar ng Count sa loob ng isang taon. Sa mundong ito, ang isang normal na pamilyang nagtatrabaho sa loob ng isang taon ay hindi makaipon ng 2 gintong barya, na naglalarawan ng kalubhaan ng paglustay. Laking gulat din ni Padre Jin. Alam niyang tiwali si Su Wenzhou, ngunit hindi niya akalain na hanggang sa ganito. Si Su Wenzhou, na pinipilit ang sarili na manatiling kalmado, ay lumuhod sa harap ni Padre Jin, na sinasabing sinisiraan siya ni Zinlang, na parang itinutulak siya patungo sa kamatayan. Sinabi sa kanya ni Zinlang na walang kwenta ang pagsigaw. Pagkatapos ay galit na sinaway si Su Wenzhou. Mayroon kang ilang lakas ng loob. Kahit na nangangahas na makialam sa militar, hindi nadagdagan ang bilang ng mga sundalo, patuloy na tumataas ang mga gastos. Sumagot si Su Wenzhou, iyon ay dahil sa pagtaas ng presyo. Pagkatapos ay tinanong siya ni Zinlang, kung gayon saan napupunta ang taunang mga kabayo, baluti, at sandata. Nang inag si Su Wenzhou at sinabing, natunaw sila at ginawang muli. Kung gayon bakit hindi ako nakakita ng pagtaas sa produksyon ng bakal? Sa halip, ito ay nababawasan, at maging ang asin mula sa mansyon ng konde ay lumiliit. Sa kabaligtaran, ang produksyon ng mga sako at kawayan ay tumaas ng malaki. Bakit ganon? Nakaharap kay Su Wenzhou, na hindi makasagot. Sinagot siya ni Zinlang, ito ay dahil si Su Wenzhou ay gumamit ng mga sako at bamboo basket upang madala ang bakal at asin. Si Su Wenzhou, pawis na pawis dahil sa pagtatanong, ay tumanggi pa ring aminin ito. Malakas siyang nangatuwiran na walang ebidensya si Zinlang. Direktang itinapon ni Zinlang ang isang account book. Ito ang ginawa niya magdamag. Ang account book na inorganisa ni Zinlang ay nagbigay daan kay Father Jin na malinaw na maunawaan ang mga paggasta at kita. Tapos nabigla na naman siya, parang bumibili ng alak at kumukuha ng kickback. Sa iba pang mga bagay, nagkaroon ng marami. Habang nagbabasa si Father Jin, lalo siyang nagalit. Hiniling niya sa Katie wala na dalhin ang matandang master upang makita kung tama ang account book ni Zinlang. Pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan ng matandang master ang account book ni Zinlang at nagulat din siya. Hindi niya inaasahan na nakarating si Zinlang sa isang gabi, at pagkatapos ay kinumpirma kay Padre Jin na ang account ni Zinlang ay ganap na tumpak. Namutla ang mukha ni Su Wenzhou. Alam niyang hindi niya kayang aminin ang kanyang kasalanan. Kinailangan niyang hintayin ang malalaking tao sa likod niya para iligtas siya. Ang mga gintong barya na itinago niya ang kanyang lifeline. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at itinanggi ang lahat, inaakusahan si Zinlang at iba pa na sinusubukan lamang siyang suruan. Tapos sumigaw siya ng masama. Nais ni Zinlang na alisin ang mga naiiba, na magpatong sa aming mga matatanda ng mansyon ng account. Ang mga account ay gawa-gawa ng Zinlang. Kung walang matibay na patunay, mas gugustuhin kong mamatay kaysa magpasakop. Ang pangit na eksenang ito ay nagpang-inag sa galit ni Father Jin. Kinailan ni Zinlang ang isang upuan at umupo sa harap ni Su Wenzhou. Alam ko kung nasaan ang matibay na ebidensya.
Ito ang mga gintong barya na kinulit at itinago ni Su Wenzhou. Tikas na hindi naniniwala si Su Wenzhou. Si Xinlang ay walang pakialam at hiniling sa kanyang biyenan na magsama ng ilang lalaki. Pagkatapos ay inutusan ng biyenan ang Katiwala na magpadala ng 100 kabalyero, lahat ay sumunod sa mga kaayusan ni Xinlang. Makalipas ang 1 oras, dumating ang grupo sa isang stone outpost na nasa semi-abandonment na. Nang makita ito, natakot si Su Wenzhou kaya hindi na siya makalakad. Hindi niya maisip kung bakit alam ni Xinlang ang lugar na ito. Isasama na sana ni Master Xinlang si Su Wenzhou sa loob. Isang palaso ang biglang bumaril patungo sa Xinlang. Agad na humakbang ang tagapangasiwa sa harap ni Xinlang, nabali ang arrow habang binabalaan si Xinlang na mag-ingat. Mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na linisin ang lugar. Maya-maya, 1 tao lang ang nahuli nila sa loob ng outpost. Nang makita ang mukha sa ilalim ng itim na damit, nakilala siya ng Katiwala. Ito ay anak ni Su Wenzhou, si Su Tian. Hinawakan ng Katiwala ang kanyang buhok at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Sabi ni Su Tian na may mahinang tawa, pumunta dito para maglaro. Bawal ba yon? Sinulyapan siya ni Xinlang pagkatapos ay pinaandar ang kanyang X-ray vision, iniskan ang paligid sa loob at labas, mabilis na hinanap ang lugar. Itinuro ni Xinlang ang cellar, inutusan itong hukayin. Sa lalong madaling panahon ang cellar ay nahayag, ngunit ito ay nakalock, at kahit na ang mga espada ng sundalo ay hindi maaaring basagin ang kandado. Agad na iniskan ni Xinlang si Su Wenzhou gamit ang kanyang X-ray vision at natagpuan ang susi na nakatago sa kanyang buhok. Sa abot at paghila, inilabas ni Xinlang ang susi. Agad na nagalit si Su Wenzhou, sinumpa si Xinlang. Tao ka ba o multo? Paano mo malalaman ito? Hindi siya pinansin ni Xinlang, at pagkatapos itong i-unlock, dumiretso siya sa cellar. Hindi nagtagal, natuklasan ang mga bagay na nakatago sa cellar. Ang katiwalian ni Su Wenzhou ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Ang lahat ng mga kahon sa lihim na silid ay napuno ng mga gintong barya, pati na rin ang iba't ibang mga alahas, mga antik, at mga pintura. Labis nitong ikinagalit ang tagapangasiwa, at nakahanap din si Xinlang ng account book sa kanila, na mahalagang tala-arawan ng katiwalian ni Su Wenzhou, na malinaw na nagre-record kung kailan at gaano siya nangulimbat. Ngayon ang katibayan ay hindi masasagot, solid bilang isang bato. Sa sandaling ito, nagtanong ang isang sundalo, paano ang anak ni Su Wenzhou? Tahimik na sinabi ni Xinlang, patayin siya, sunugin ang katawan upang maging abo, at itapon sa dagat. Natarante si Su Tian, binunot ang mga bagong patakaran ng kaharian ng Yu, na nagsasabi na ang mga lokal na maharlika ay walang karapatang pumatay o magbanta. Binigyan lang siya ni Xinlang ng malamig na tingin, bumunot ng espada ng sundalo, at inilagay ito sa leeg ni Su Tian. Sa sumunod na sandali, tumalsik ang dugo sa walang pakialam na mukha ni Xinlang. Habang si Su Tian ay nanginginig at bumagsak sa lupa, ang Katiwala ay labis na nagulat. Son-in-law, the way you caught a man feels more skilled than me. Hindi nagtagal, bumalik ang buong convoy na punong-puno. Nakaupo si Xinlang sa karwahe, nakatingin sa kanyang palad, sa kakaibang mundong ito. Sa wakas ay nabahiran ko ng dugo ang aking mga kamay, mainit, para mamuhay ng komportable. Talagang hindi madali, ngunit walang sinuman ang maaaring magbanta sa aking pamilya. Iyon ang bottom line ko. Matapos makuha ang mga gintong barya na kinulit ni Su Wenzhou, nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa mansyon ng Count. May kabuo ang 11,000 gintong barya ang natagpuan sa cellar, kasama ang 52 sikat na mga painting at calligraphies, at 5 kahon ng jade at jewels. Nang si Su Wenzhou ay humihingi ng awa, ang palaging mabait na ama, si Jin, ay pinalayas si Su Wenzhou. Tumigil ka na sa pag-arte. Pagkatapos ay bumaling si Jin Wenzhou kay Xinlang upang humingi ng awa, humihiling na iligtas ang kanyang buhay at handang maging isang utusan. Malamig na tiningnan siya ni Xinlang pagkatapos ay bumaling kay Amang Jin at sinabing, dapat mamatay si Su Wenzhou. Ang sabi ng matandang master, dahil ito ay isang relasyon sa trabaho. Sa ilalim ng mga bagong patakaran ng Yu Kingdom, walang karapatan ang mga maharlika na patayin siya. Dapat siyang ipadala sa mansyon ng Panginoon. Tumanggi si Xinlang. Nilustay ni Su Wenzhou ang 30,000 gintong barya, ngunit 11,000 lamang ang natagpuan sa cellar, at ang kanyang mga ari-arian ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 5,000 gintong barya. Ang iba, hindi na kailangang sabihin, ay naibigay na sa mansyon ng Panginoon at sa mansyon ng prefect kapalit ng pwesto ng kanyang anak sa susunod na martial examination. Ang lahat ng mga detalyeng ito ay nakatala sa kanyang account book. Kinuha ni Father Jean ang account book, tinignan ito ng puno ng galit ang mukha. Nagkamali ba ako sa iyo sa lahat ng mga taon na ito? Nang marinig ito, biglang tumawa si Su Wenzhou.
Lumalabas na minsang gustong ilagay ni Su Wenzhou ang kanyang anak sa hukbo ng mansyon ng Count bilang isang kapitan na namamahala sa 100 lalaki, ngunit tumanggi si Tatay Jin. Gayunpaman, pagkakataon din iyon na ibinigay ni Tatay Jin. Ang anak ni Su Wenzhou ay hindi magaling sa panitikan o martial arts. Paano niya makukumbonsi ang kanyang mga nasasakupan? Sa madaling salita, masyado siyang inutil. Mapanghamak na sinabi ni Su Wenzhou, ako ay naging tapat sa loob ng mahigit 20 taon, hindi man lang ako nag-alok sa aking anak ng hinaharap. Ano ang masama sa paghahanap ng ibang landas? Labis na ikinagalit nitong si amang si Jin kaya humawak siya ng espada. Sa kagustuhang patayin si Su Wenzhou, mabilis na humakbang ang matandang master para pigilan siya. Kung talagang hampasin mo, bibigyan mo ang iyong sarili ng isang malaking problema. Nang makita ito, si Su Wenzhou ay nagsimulang tuyain ng mayabang, na nagpapula sa mga mata ni Tatay Jin sa galit, na tinutulak ang matandang master palayo. Mabilis na humakbang pasulong si Su Wenzhou, sinabing, mayroon akong paraan. Hindi na natakot si Su Wenzhou, sinisiraan niya si Jin na parang baliw na aso. Tumingin si Jin sa kanya at mahinang nagtanong, natatakot ka ba sa batas ng pamilya ng Su? Sa sumunod na sandali, pumasok ang katiwala kasama ang ilang tao. Kabilang sa kanila ang matandang patriarch ng pamilyang Su. Pagkatapos humingi ng tawad sa konde, agad niyang inutusan si Su Wenzhou na ibalik at bugbugin hanggang mamatay. Nagpumiglas si Su Wenzhou at napahiyaw, bakit? Nilustay ko lang. Wala akong nilabag na alituntunin ng pamilya. Ang Family Ancestral Hall ay walang karapatan na patayin ako. Lumapit si Jin Lang, ngumiti ng mahina. Su Wenzhou, ang akusasyon sa pagpatay sa iyo ay hindi paglustay, ngunit para sa pang-aakit sa iyong tiyahin, paggawa ng krimen ng pangangalunya. Nang marinig ito, si Su Wenzhou ay ganap na natigilan. Ayaw nang magsalita ni Jin Lang at hinayaan ang mga miyembro ng pamilyang Su na kunin si Su Wenzhou. Si Su Wenzhou ay naging tunay na natakot, desperadong sumigaw kay Jin Lang, mayroon akong isang malaking sikreto. May gustong saktan ka. Tumugon si Jin Lang na may bahagyang ngiti. Kung may gustong manakit sa akin, natural alam ko kung sino yon. Pagkalipas ng ilang oras, hinubaran si Su Wenzhou at, sa harap ng daan-daang tao, ay binugbog hanggang mamatay. Kasabay nito, si Padre Jin, tungkol sa dakilang merito na itinatag ni Jin Lang sa pagkakataong ito, ay nagtanong kay Jin Lang, mayroon ka bang mga gantimpala na gusto mo? Agad na sinabi ni Jin Lang para mag-issue ng utos kay Jin Mulon na masunurin makinig sa akin, gusto kong makisalo sa kama ni Jin Mulon. Siyempre, fantasy lang ito ni Jin Lang. Tapos sabi niya, wala akong gusto. Nang marinig ito, sinabi ni Father Jin, hindi iyon magagawa. Ikaw na ang mamamahala sa mga account ng mansyon ng Count mula ngayon. Nagmamadaling tumanggi si Jin Lang. Gusto ko nang umuwi para bisitahin ang mga magulang ko. Alisin mo na lang ang house arrest ko. Sa pagharap kay Jin Lang, ang master ng pag-uudyok ng gulo, si Father Jin ay talagang medyo natakot. Hindi pa rin gustong palabasan si Jin Lang, ngunit naisip din niya kung ano ang igaganti kay Jin Lang, na 300 mo ng magandang lupang sakahan. Nang sabihin ni Jin Lang na ayaw niya at gusto lang niyang tanggalin ang kanyang pag-aresto sa bahay, si Father Jin, na ginawang dahilan ng pagod, ay lumabas na nagsasabing matutulog na siya. Samantala, sa kabilang panig, sa looban kung saan naroon si Jin Mulon, si Binger ay inaasikaso si Jin Mulon habang siya ay naliligo. Miss, ang young master ay talagang hindi ka panipaniwala, natalo at pinatay ang isang malaking figure tulad ni Su Wenzhou sa magdamag. Nabawi pa niya ang mahigit 10,000 gintong barya para sa mansyon ng Count. Nakikinig si Jin Mulon nang may kasiyahan at pinaalalahanan din si Binger, simula ngayon, walang sinuman sa mansyon ang pinapayagang magsalita tungkol sa young master. Ang pagpatay kay Su Wenzhou at iba pa, ang dahilan kung bakit namatay si Su Wenzhou, ay dahil karapat-dapat siyang mamatay. Binuksan ni Binger ang kanyang bibig upang ipahiwatig na naiintindihan niya. Pagkatapos ay may naalala si Binger at excited na tinanong si Jin Mulon, sinabi sa akin ng young master kahapon na ang puting tigre ang pinakamahalaga. Miss, alam mo kung bakit? Medyo curious si Jin Mulon. Paano mo sinagot? Ipinaliwanag ni Binger, sinabi ko na ito ay dahil sa kulay ng tigre, ngunit sinabi ng young master na ang puting tigre ay bihira, dahil ang oras ay mahalaga, at walang halaga ng ginto ang makakabili ng isang sandali. Puro kalokohan ang sinasabi niya. Ano ang kinalaman ng puting tigre sa oras, miss? Ano sa tingin mo? Gayunpaman, sa sandaling ito, si Jin Mulon ay nabigla. Tila may napagtanto siya, agad na namula-mula tenga hanggang tenga. Paano nalaman ng sikreto kung si Jin Lang? Baka naman natiktikan ako ni Jin Lang na naliligo. Pero naisip ulit ni Jin Mulon, imposible yun.
Si Zinlang ay walang kasanayan sa martial arts. Mapapansin ko sana kung naninilip ka sa akin. Pagkatapos ay tinanong niya si Binger, nasaan si Zinlang? Nang makita ni Binger ang kanyang may bahay, naunawaan na niya ang ibig sabihin ni Zinlang, at sinabing namumula ang mukha, babalik ang young master. Hiniling ni Jin Mulon kay Binger na tulungan siya sa pananamit, mapilit na sinasabi, parurusahan ko ang mas asama at isusulong ang mabuti. Tandaan, Binger, ang isang tao ay dapat panatilihing nakacheck. Kung hindi mapapamahalaan sa loob ng 3 araw, aakyat siya sa bubong para tanggalin ang mga tile. Naguguluhang tanong ni Binger, tatamaan mo ba ang young master? Tumingon si Jin Mulon at mahinang huminga. Ang mga babae ng pamilya Jin ay hindi kailanman nanakit sa kanilang mga asawa. Ilang sandali pa, nakita ni Jin Mulon si Zinlang na bumalik. Nagkunwaring ngumiti si Jin Mulon at sinabing, Panginoon, bumalik ka na. May hinahanap lang ako sayo. Nang marinig ang malambing na boses ni Jin Mulon, naramdaman agad ni Zinlang ang isang balak at mabilis na sinabi kay Jin Mulon, salamat sa iyong pagsusumikap. Hindi ko naiistorbahin ang pahinga mo. Tumalikod na siya para umalis. Ngunit agad na hinaranggan ni Jin Mulon ang dinadaanan ni Zinlang. Asawa ko, huwag ka pa pumunta. May laro akong gusto kong laruin kasama ka. Sinulyapan ni Zinlang ang perpektong figure ni Jin Mulon, mabilis na namula ang mukha nito. Maliwanag, ang mga iniisip ni Zinlang ay gumagala sa mga bagay tulad ng pagtali ng mga lubad o pagtulo ng wax. Sabik niyang tinanong si Jin Mulon kung anong laro yon. Pilyong ngumisi si Jin Mulon. Para itong mga primitive na hayop, isang larong kinasasangkutan ng matinding pisikal na banggaan. Bumilis ang paghinga ni Zinlang, ngunit dahil sa matinding pagnanais na mabuhay, naisip niyang kailangan niyang umalis kaagad. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, hindi makagalaw si Zinlang. Nakita niya ang nagninangas na figure ni Jin Mulon na gumagawa ng paatros na paggalaw sa kanyang harapan, sapat na upang mapasabog ang puso ng sinumang normal na tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin. Kaya, sumang-ayon si Zinlang, tinukso ang paglalaro ng laro, para lamang madami na ni Jin Mulon na may ganap na split. Ang kanyang mga binti ay puwersahang kumalat sa 180 degrees. Ang naghihirap na si Zinlang ay nagtanong kay Jin Mulon, hindi ba dapat tayo ay maglaro ng isang laro na kinasasangkutan ng mga primitive na banggaan ng hayop? Bahagyang ngumiti si Jin Mulon at eksaktong sinabi, ang larong ito ay tinatawag na 6 na dulang hayop. Ito ay tungkol sa panggagaya sa mga primitive na hayop. Masyadong mahina ang katawan mo. Kailangan mong mag-ehersisyo ng higit pa. Pagkasabi nito, pinakawalan ni Jin Mulon ang pagkakahawak niya kay Zinlang. Magpahinga ka na. Gagawin natin ito ng 10 ulit mamaya. Nang marinig ang numerong ito, umiyak si Zinlang sa kanyang puso. Ito ba ay isang pagtatangka sa aking buhay? Bagamat hindi niya alam kung bakit, desididong inamin ni Zinlang ang kanyang pagkakamali kay Jin Mulon. Umiti si Jin Mulon at ipinahiwatig kay Zinlang, walang pagkakamali. Tinutulungan ko lang sanayin ang katawan mo. Sinabi ni Zinlang, kahit anong mangyari, kasalanan ko ang lahat. Laging tama ang asawa. Pagkarinig nito, tumingin si Jin Mulon kay Zinlang at tinanong siya, alam mo ba talaga kung ano ang mali mo? Nang makitang tumango si Zinlang, tinanong ni Jin Mulon si Zinlang, paano mo nalaman ang sikreto ko? Sinusubukang gamitin ito para asarin si Binger. Nagulat si Zinlang, ngunit naalala niya ang mga salitang tinukso niya kahapon kay Binger. Agad niyang naintindihan, at biglang bumulwak ang dugo mula sa kanyang ilong. Nang makita ang ekspresyon ng kanyang asawa, namula ang mukha ni Jin Mulon, na nagnanais na makakita siya ng bitek na gagapangin. Naunawaan din niya na walang ideya si Zinlang tungkol sa kanyang sikreto. Aksidente lang nang kulitin niya si Binger. Nag-thumbs up si Zinlang kay Jin Mulon. Panigurado, aking ginang, tiyak na hindi kita ididiscrimina dahil dito. Pagkasabi nito, agad na tinakpan ni Zinlang ang kanyang bibig, masyadong nadala, naanod. Oo naman, kinuyam ni Jin Mulon ang kanyang kamao at mariing sinabi, gawin natin ito ng 20 beses pa. Sa sumunod na sandali, umalangaw sa looban ang tunog ng pagsigaw ni Zinlang na parang baboy na kinakatay. Pagsapit ng gabi, mabilis na nakatulog ang pagod na si Zinlang. Pumasok si Jin Mulon sa isang punto, tinitingnan ang posteryo ng pagtulog ni Zinlang. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pagmamahal sa ina. Matapos manood ng ilang sandali, marahan siyang yumuko at hinalikan ang mukha ni Zinlang. Pagkatapos ay lumutang siya. Gayunpaman, sa kanyang pagtulog, biglang idinilat ni Zinlang ang kanyang mga mata. Lumalabas na hindi natutulog si Zinlang. Sinadya din ang posteryo ng pagtulog. Sinasanay ako ni Jin Mulon ng ganyan ngayon. Kakaiba kung hindi siya naawa. Kasunod nito, hindi lamang nagsuot ng maskara si Zinlang kundi nagsuot din ng guwantes.
Mayroon siyang maliit na itim na bote sa kanyang kamay, isang hallucinogenic potion na kinuha mula sa daan-daang libra ng moldy rye para patayin si Tianheng. Kinailangan ni Xinlang na kunin ang isang item mula sa kwarto ni Jin Mulon. Samantala, sa isang lihim na silid sa loob ng mythical Turtle City, nalaman na nila ang pagkamatay ni Su Wenzhou. Kailangan nilang kumilos ng mabilis para patayin si Xinlang. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang katiwala upang magulat, papunta na ang sugo ng gobernador, at darating bukas sa mythical Turtle City. Nang marinig ito, alam ni Tianheng at ng isa pa na dumating na ang pagkakataong patayin si Xinlang. Inutusan ng Panginoon ng lungsod si Tianheng na ihanda ang lahat. Maaari silang gumawa ng kanilang paglipat bukas ng gabi. Gayunpaman, talagang pinupuntirya nila ang Count's Mansion. Ngunit dahil masyadong nagdudulot ng gulo si Xinlang, nagpasya silang patayin muna siya. Kinaumagahan sa Count's Mansion, maagang gumising si Jin Mulon para magsanay ng martial arts. Makalipas ang kalahating oras, naghanda si Jin Mulon para maligo, ngunit pagdating niya sa dressing room at tumingin-tingin sa paligid, tinanong niya si Binger, nakakita ka na ba ng isang set ng blue cloth skirts? Sinabi ni Binger na hindi, nang tutulungan niya si Jin Mulon na hanapin ito. Biglang namula ang magandang mukha ni Jin Mulon, halatang may iniisip, at sinabihan si Binger na huwag nang hanapin pa. Dapat ay iniwan ito sa kwartel at hindi ibinalik. Maya-maya, natapos na ang almusal ni na Jin Mulon at Xinlang. Bahagyang namula ang mukha ni Jin Mulon, nagdadalawang isip kung sasabihin o hindi kay Xinlang na huwag masyadong madumihan ang kanyang palda o kung ano-ano. Ngunit nalaman ni Jin Mulon na hindi siya makapagsalita. Sa oras na ito, nagpakita si Xinlang ng pagmamalasakit kay Jin Mulon. Babae, 2 araw at gabi kang tumatakbo sa labas. Siguradong pagod ka na. Gusto mo bang tumulong akong lumuwag ang iyong mga kalamnan? Inayos ni Jin Mulon ang kanyang maselang katawan at itinaas ang kanyang buhok. Pumayag sa masahe ni Xinlang. Nang makita ang kanyang makinis at patas na leeg, napabulala si Xinlang sa kanyang kagandahan. Mabilis na kinalma ni Xinlang ang kanyang sarili, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Jin Mulon, at marahang idiniin. Isang napakakomportableng hilenghing ang pinakawala ni Jin Mulon. Hindi niya inaasahan na talagang alam ni Xinlang kung paano at gagawin ito ng comfortable. Walang tumulong dito. Ang pamamaraan ni Xinlang ay talagang ang pinaka-propesyonal. Kung tutuusin, ilang dekada na siyang doktor. My lady, masyado kang tense. Pakiramdam ni Jin Mulon ay parang niloloko si Xinlang. Lord, kahit hindi ko maintindihan, alam kong moldita ka. Kung magpapatuloy ka, kailangan kong hilingin sa iyo na mag-ehersisyo muli. Kaagad na nagpatuloy si Xinlang sa paglilingkod ng may dedikasyon, na nagpapakita ng matinding pangangalaga para kay Jin Mulon. Aking ginang, maaari bang huwag kang magtrabaho ng husto sa hinaharap? Ang sakit talaga ng puso ko. Ngunit hindi nagpatinag si Jin Mulon. Kung sinusubukan mong alisin ang iyong pagkakakulong, imposible ito. Hindi ako tatutol sa mga salita ng aking ama. Sa sandaling matapos magsalita si Jin Mulon, umalis na ang mga kamay ni Xinlang sa mga balikat ni Jin Mulon at tumakbo siya patungo sa pinto, sinabing may mga bagay siyang dapat asikasuhin at umalis. Dahil sa makatutuhanang pagkilos na ito, si Jin Mulon ay namula sa kanyang pisngi. Masyadong pragmatic ang asawa ko. Kung ang isa ay hindi gumawa ng mga bagay para sa iyo, agad mong binago ang iyong saloobin. Nakakainis talaga. Iniwan ang isa na nakabitin at pagkatapos ay tumatakbo lamang. Hindi nagtagal, lumitaw si Xinlang sa likod ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga pamamaraan sa pagmamasahe ay naging mas sanay. Hindi lang iyon, natatakpan ng mukha ni Mother Jean ng facial mask na gawa ni Xinlang. Biyenan, ang maskara na ito ay kailangang ilapat araw-araw, bawat oras sa loob ng isang kapat ng isang oras. Ang pinakamahalagang bagay para sa balat ng isang babae ay hydration at proteksyon sa araw. 10 maskara lang ang ginawa ko sa kabuuan, 6 na ibinigay ko sa iyo. Paano ang natitirang 4? Binigay mo ba sila kay Jin Mulon? Hindi, itinago ko ang mga ito para sa aking sarili. Ngayon, parang pwede kang maging kapatid ni Jin Mulon. Ngunit maaaring hindi ito mangyayari sa loob ng 10 taon. O, ibig sabihin ba ay mas mabilis akong tatanda sa loob ng 10 taon? Hindi naman kailangan. Tapos, baka kamukha mo yung nakababatang kapatid niya. May terminong tinatawag na reverse aging, at maaaring mangyari lang ito sa iyo. Nakatuwaan itong si Nanay Jean, na tatawa-tawa. Ang mga babae ay gustong makarinig ng mga ganoong bagay, ngunit naunawaan din niya na si Xinlang ay may itatanong sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita si Xinlang tungkol sa utos ng pagkakulong. Agad namang tumayo si Nanay Jean. Sige, kakausapin ko ang biyenan mo ngayon.
Makalipas ang 1/4 ng 1 oras, nalaman ni Zinlang mula kay Manager Jean na inalis na ang kanyang pagkakakulong. Nagtatag ito ng bagong kaayusan sa loob ng mansyon ng Count. Nakinig si Zinlang kay Jean Mulon. Nakinig si Jean Mulon kay Padre Jean. Si Padre Jean ay nakinig sa kanyang asawa, at ang asawa ay nakinig kay Zinlang. Si Jean Mulon lang ang naiwan. Pagkatapos umalis sa mansyon ng Count, pumunta si Zinlang sa isang lihim na kagubatan. Dito, siya ay malapit nang magsimula sa kanyang bagong mundo. Dinala dito ang ama ni Big Fool na si Song Yi. Dahil ang kapatid ni Big Fool ay napilaya ni Zinlang, at hindi na mapagaling, sa takot sa paghihiganti laban sa mansyon ng Count, natagpuan niya si Tianheng. Agad na nagtama ang dalawa, ngunit ang sumunod na nangyari ay ganap na hindi inaasahan kay Song Yi. Hindi niya inaasahan ang kalupitan ni Tianheng. Ang pag-akusa lamang kay Zinlang na nagdulot ng pinsala ay hindi sapat. Dapat niyang i-claim ang isang buhay upang bayaran si Zinlang gamit ang kanyang sarili. Tingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang anak ay binugbog na pala ni Tianheng hanggang sa mamatay. Si Tianheng, na nakatingin sa nagdadalamhating si Song Yi, ay tumutol, na isang mas malaking krimen, na nasugatan ang isang inosenteng kabataan o naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang mga mamamatay tao ay dapat magbayad ng kanilang buhay. Prinsipe at karaniwang tao ay dapat parusahan ng pantay sa ilalim ng batas. Samantala, sa kinaroroonan ng Madroste ni Big Fool, siya ay labis na nababalisa kaya hindi siya makakain o makainom. Ang aking anak ay kinapan. Ang pamilya ng Song ay walang mga inapo. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nagalit, sinusumpa niya si Zinlang hanggang sa siya ay humigop ng tubig. Para sa ilang kadahilanan, kakaiba ang lasa ng tubig. Pagkatapos ay bumagsak siya sa mesa. Nang muli siyang magising, napasigaw siya sa nakita niya. Lahat ng nasa paligid niya ay biglang naging kakilakilabot, na may multo na apoy na nagninangas sa lahat ng dako. Sa susunod na sandali, isang magandang babaeng multo ang lumitaw, ang kanyang buhok ay inaanod ng malamulto na apoy, nakakatakot sa Madroste na si Song sa kaibuturan. Sino ka ba nagbabantang, sabi ng multo na babae? Masamang babae, sinaktan mo talaga ang Big Fool ko. Mamamatay ka. Habang nagsasalita siya, lumitaw ang isang makamulto na apoy sa palad ng makamulto na babae at itinapon patungo sa Madroste na si Song. Katutubo niyang itinaas ang kanyang kamay upang harangan ito, ngunit ang makamulto na apoy ay nag-aapoy sa kanyang kamay at hindi maapula kahit na anong mangyari. Sa gulat, kumuha siya ng isang tasa ng tubig, umaasang mapupuksa ang makamulto na apoy, ngunit nakakatakot, ang apoy ay hindi namatay at patuloy na nag-aapoy, na nagdulot ng kanyang hindi matiis na sakit. Sa takot, desperadong nakiusap ang stepmother na si Song sa multo na babae. Ang ama niya ang nagpabeyo kay Big Fool, hindi ako. Sa puntong ito, napagtanto niyang ang makamulto na babae ay ina ni Big Fool bago siya namatay. Lumapit ang multo na babae, marahang dumampi ang malamig na kamay sa apoy na multo, at agad itong namatay. Nang makita ito, agad na yumuko ang stepmother na si Song at nagpasalamat sa multo, na inulit ang kanyang pasasalamat ng 10 beses. Tumingin ang makamulto na babae sa Madroste na si Song at sinabing, sa awa ng langit, hindi namatay ang aking anak. Siya ay iniligtas ng isang maswerteng bituin, ngunit ang iyong anak ay namatay. Natarante si stepmother Song. Hindi pa namatay ang anak ko. Nasugatan lang siya. Tumawa ang babaeng multo. Malapit nang dumating ang balita ng kanyang pagkamatay, at sasabihing pinatay siya ni Shenlang. Pagkatapos ay hihilingin sa iyo na pumunta sa mansyon ng Count upang tukuyin si Shenlang bilang ang mamamatay tao, ngunit hindi si Shenlang ang pumatay sa iyong anak. Ang asawa mo at si Tianheng. Nang marinig ito, desperadong umiling ang stepmother na si Song at sumigaw. Imposible iyon, ngunit sa isang kilos ng multo na babae, nakita niya ang kanyang sarili na hindi makagalaw. Tumigil ka sa paggalaw, o papatayin kita, makinig ka sa aking sasabihin, at ililigtas ko ang iyong buhay. Mabilis na sumang-ayon si stepmother Song, si Shenlang ang maswerteng bituin ng aking anak, at nang hilingin sa iyo ni Tianheng na kilalanin si Shenlang bilang ang mamamatay tao, sumang-ayon sa kanyang mga kahilingan sa una, ngunit kapag nasa mansyon ka na ng Count, sa harap ng lahat ng mahahalagang tao, binawi at ituro ang daliri kay Tianheng. I claim na pinilit ka ni Tianheng na akusahan si Shenlang, na sinasabing siya ang pumatay sa iyong anak. Gustong tumanggi ni stepmother Song. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kayang saktan si Tianheng. Biglang umalangaw ang apoy sa multo na babae. Kung sasaktan mo si Shenlang, kakalad ka rin kita sa 18 na antas ng impyerno at hiwa-hiwain at iprito ng buhay. Gusto mo bang mamatay? Ang sobrang takot nitong stepmother na si Song ay nawalan siya ng kontrol sa kanyang ekspresyon, ngunit sa sumunod na segundo, nawala ang makamulto na apoy.
Makakaligtas ka, basta gawin mo ang sinasabi ko. Paprotektahan ka ng mansyon ng Count. Matapos mamatay si Tianheng, maaari kang umuwi, at gagantimpalaan kita ng 300 gintong barya. Sa perang ito, maaari kang mag-asawang muli at mamuhay ng 100 beses na mas mahusay kaysa ngayon. Pagkatapos, inihagis ng makamulto na babae ang kanyang makamulto na apoy. Sa ilalim ng higa ng madraster na si Song, may paunang bayad na 30 gintong barya sa ilalim. Pagkatapos mong matukoy si Tianheng, natural na lilito muli ang natitirang 300 gold coins. Mabuhay ka man o mamatay, kung tinatamasa mo ang kayamanan at karangalan, o magdusa sa 18 na antas ng impyerno ay nasa iyo ang lahat. With that, nawala siya. Nang muling magising ang stepmother na si Song, nadurog ang kanyang ulo sa sakit, ngunit napansin niya ang mga marka ng paso sa kanyang braso, na nagpapatunay na ang nangyari ay hindi panaginip. Agad siyang tumingin sa ilalim ng kama, kumuha ng maliit na pala, at naghukay sa ilalim, at siya ay natigilan. Hindi lang may mga gintong barya sa ilalim ng kama, kundi nababalutan din sila ng yelo. Isinasaalang-alang na ito ay tag-araw, saan nagmula ang yelo. Bukod dito, may mga salitang nakaukit sa yelo, na lalong nagpapaniwala sa madraste na si Song. Siya ay patuloy na natakot sa makamulto na babae, na nangangakong gagawin ang sinabi. Pagkatapos ay natagpuan niya ang yelo na natutunaw, na labis na nagpasaya sa kanya, sa paniniwalang ito ang tugon ng multo na babae. Samantala, sa isang sulok, hinubad ni Zinlang ang asul na damit. It turns out the ghostly woman was him in disguise. Gamit ang isang hallucinogenic potion na ginawa niya para ibigay sa stepmother ni Big Fool, pagkatapos ay gumamit ng puting phosphorus para sa makamulto na apoy, saltpeter para sa kahon ng yelo, at isang pilak na karayom para gayahin ang pakiramdam ng multo na dumidiin sa kanya. Ang pagbibihis ng pambabae ay talagang isang kakaibang karanasan, lalo na noong mas maganda siya kaysa sa babaeng nakadrag. Sumunod, at ubiling sinunog ni Zinlang ang damit, sinira ang ebidensya. Kung mapapansin ni Jean Milan ang isang damit na nawawala, inisip ni Zinlang na hindi, ngunit kung nalaman niya, hindi maiwasan ni Zinlang na mag-brainstorm. Sa susunod na sandali, nagpa siya si Zinlang na huwag pakialaman. If it comes to it, I'll just deny everything. Samantala, sa loob ng Black Clothes Gang, isa sa mga subordinate ang nagsabi kay Tianheng na malapit nang dumating ang gobernador. Pinangunahan na ni Jean Milan ang mga kabalyerya para salubungin siya. Nagtanong tuloy si Tianheng, personal bang sinasamahan siya ng prefect? Tumango ang nasasakupan. Tuwang-tuwang hinampas ni Tianheng ang upuan. Handa na ang lahat, at dumating na rin ang hanging silangan. Parang patay na si Zinlang, pero ang pagdurog sa ligaw na asong ito ay hindi pala. Ang pagbagsak sa mansyon ng Count ang pangunahing layunin. Tumingin siya sa ama ni Big Fool. Bilisan mo at dalhin ang asawa mo sa mansyon ng Count para kilalanin si Zinlang. Huwag kalimutang magsuot ng damit panluluksa. Gawin itong mas nakakaawa. Nang makita ang labis na pagkadurog ng puso na si Song Yi, nginisyon ni Tianheng, isa lang itong anak. Maaari kang magkaroon ng higit pa. Pagkatapos patayin si Zinlang, ikaw ang magiging pinuno ng bayan ng malamig na tubig. Sa mga salitang ito, binitawan ni Song Yi ang kanyang anak at tumayo para pasalamatan si Tianheng, at gaya ng hinula ni Zinlang. Pagkabalik, ipinaalam ng ama ni Big Fool sa kanyang asawa na patay na ang kanilang anak. Napaluha ang madraste ni Big Fool, na pagtantong hindi nagsinungaling sa kanya ang multo na ginaya ni Zinlang. Pinandilatan niya si Song Yi na may mukha na puno ng paghihiganti at puot. Gayunpaman, napagkamalan ng ama ni Big Fool ang kanyang pagkamuhi bilang nakadirekta lamang kay Zinlang. Matapos ay coordinate ang kanilang mga kwento kay Tianheng, tumungo sila sa mansyon ng Count kasama ang kabaong ng kanilang anak. Samantala, ang mansyon ng Count ng Mythical Turtle ay tinanggap ang dalawang dignitaryo. Ang isa ay ang sugo mula sa opisina ng gobernador ng lalawigan ng Southern Journey, ang kawani ni Zurong, si Inujin, at ang isa ay ang prefect ng New River County mula sa lalawigan ng Southern Journey, Zhang Chong. Personal na dumating sina Father Jin at Jin Mulan para salubungin sila. Dahil ang parehong partido ay hindi ordinaryong tao, lalo na si Zhang Chong, na nag-iisang nagpabagsak sa lokal na malupit ng East River County, ang mansyon ng Count, at ngayon ay nakatalaga sa New River County upang magpatupad ng mga bagong patakaran, na naglalayong sa lokal na malupit ng New River County, ang mansyon ng Mythical Turtles Count. Maya-maya, sa banquet hall ng mansyon ng Count, lahat ay umupo sa kani-kanilang mga upuan, at si Zinlang, na walang pakialam sa anumang bagay, ay nakatitig lang kay Jin Mulon. Sa sandaling ito, ibinaba ni Yin Wujin ang kanyang mga chopstick. 20 taon na ang lumipas.
Ipinadala ako ng gobernador sa pagkakataong ito upang magtanong tungkol sa iyong mga plano tungkol sa pagtatalo sa Isle of Gold Mountain. Nais mo bang mamagitan ng mapayapa ang tanggapan ng gobernador? Sa sandaling nabanggit ito, ibinaba ng lahat ang kanilang mga chopstick. Bahagyang natigilan si Zinlang, dahil alam niya ang sitwasyon. Ang pagtatalo sa Isle of Gold Mountain ay nagmula mahigit 100 taon na ang nakalilipas, kung saan pareho ang Northern Jin High Count at Mythical Turtle Count na inaangkin ang Isle of Gold Mountain bilang kanila. Halos magkagulo ang dalawang pamilya, at sa wakas, nag-utos ang naunang monarko na kada 20 taon, magkakaroon ng kompetisyon ng martial at scholarly test sa pagitan ng dalawa, kung saan ang nanalo ay nakakamit ang mga karapatan sa lupa para sa panahong iyon. Sa kasamaang palad, 20 taon na ang nakalilipas, ang dating Count of Mythical Turtle ay natalo, na nagresulta sa isang malaking pagkawala ng kayamanan. Tanong ni Father Jin, ano ang balak ng gobernador? Iminungkahi ni Lin Wu Jin, hatiin ang Isle of Gold Mountain sa dalawa, ang north sa mansion ng Jin High Count, at ang south sa mansion ng Mythical Turtle Count. Paano naman yun? Natigilan si Zinlang nang marinig ito. Alam ng lahat na ang pangunahing mapagkukunan ng mineral ng Isle of Gold Mountain ay nasa hilagang kalahati, habang ang katimugang kalahati ay pangunahing binubuo ng saline alkalized na lupa at mga beach. Gaya ng inaasahan, galit na galit si Padre Jin, ngunit pinigilan niya ang sarili at hindi sumabog, simpleng sabi, uminom tayo. Walang pakialam si Lin Wu Jin, ang layunin niya ay mamagitan lamang sa ngalan ng gobernador. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kaguluhan ang narinig mula sa labas, sa tunog ng hindi mabilang na mga tao na sumisigaw, ibigay si Zinlang, ang pagpatay ay dapat bayaran ng buhay. Si Zinlang ay hindi lamang hindi natatakot, siya ay talagang nabuhayan ng loob, inaabangan ang drama na mayroon siya. Ngunit, lahat ay kumilos na parang walang narinig. Nagkomento kay Zinlang, tunay na parang mga dignitaryo. Medyo naging balisa din siya, kung walang kukuha dito, hindi masisimulan ang palabas, kung sakaling ako na mismo ang manguna. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagsalita si Jin Muzong, Zinlang, tila may mga tao sa labas na tumatawag sa iyo. Pagkatapos ay nagpadala ang Panginoon ng lungsod ng isang tao upang magtanong. Hindi nagtagal, dumating si Jin Qing upang magulat, mayroong libu-libong tao na kumukubkob sa mansyon ng konde. Si Padre Jin ay hindi pa naalarma, ngunit ang Panginoon ng lungsod ay sumisigaw ng galit, gaano sila ng ahas, naghahanap ba sila ng paghihimagsik? Agad namang tumugon ang kanyang nasasakupan, sinasabi nilang may pinatay si Zinlang, at narito upang humingi ng hustisya. Medyo natigilan si Father Jin, alam niya ang pangyayari, at nagpadala pa siya ng pera sa ama ni Big Fool para ipagamot ang kanyang anak, ngayon ay patay na raw ang bata. Naramdaman ni Father Jin ang mali siya ng mga nag-aakusa. Pagkatapos ay kinurot ni Nanay Jin si Tatay Jin, ang kanyang tingin ay malinaw na nagpapahiwatig na kung si Tatay Jin ay maglakas loob na talikuran si Zinlang, hinding-hindi niya ito mapapatawad. Si Padre Jin ay sumenyas na hindi, at inutusan ang kanyang mga tauhan na papasukin ang mga tao. Maya-maya, pumasok sina Tianheng at Song Yi, may dalang kabaong. Sa panahong ito, si Song Yi, na tumitingin kay Zinlang, ay sumigaw ng malungkot, hamak, ibalik ang buhay ng aking anak. Pagkatapos, lumuhad siya sa harap ng Panginoon ng lungsod, Panginoong Alkalde, Panginoong Konde, mangyaring humingi ng hustisya para sa iyong abang mamamayan. Kasunod nito ay isang nakakaiyak na reklamo tungkol sa kung paano binubuli ni Zinlang ang kanyang anak at binugbog hanggang mamatay, kasama ang mabangis na ekspresyon ni Song Yi na naging karapat-dapat na kandidato para sa isang acting award. Pagkatapos ay inihayag niya ang katawan ng kanyang anak, na nagpapakita ng maraming nakakagulat na sugat, mangyaring, aking mga Panginoon, humingi ng hustisya para sa akin. Biglang tanong ni Jin Mulon, kailan namatay ang anak mo? Sumagot si Song Yi, namatay siya noong gabi matapos siyang bugbugin ni Zinlang. Malamig na tanong ni Jin Mulon, bakit hindi ka dumating sa parehong araw, naghihintay hanggang ngayon na sumulong? Ang sabi ni Song Yi, natakot ako. Isang taong nag-aangking katiwala ng konde ay lumapit sa akin, binigyan ako ng isang kabuuan ng ginto, at pinagbantaan akong manahimik, o papatayin nila ang aking buong pamilya. Namula ang mukha ni Father Jin nang marinig ito. Habang ang aking mga taon ng pag-iingat ay humantong sa mga tao na maniwala na ang mansyon ng konde ng Shuangwo ay hindi na nag-uutos ng takot, tinanong ng Panginoon ng lungsod kung mayroon siyang anumang ebidensya. Sigaw ni Song Yi, may mga saksi. Agad na iniutos ng Panginoon ng lungsod na dalhin ang mga saksi. Hindi nagtagal, pinapasok ang ilang saksi, lahat ay nakaturo kay Zinlang. Tumingin ang Panginoon ng lungsod kay Zinlang, umamin ka ba sa krimen? Sinabi ni Zinlang, pumasok ako sa bahay ni Song Yi, ngunit hindi ako nanakit ng sinuman.
Nandoon ako para maghatid ng silver. Si Big Fool ang naging mabuting kaibigan ko. Sinigurado kong pinapakain siya ng maayos ni Song Shui araw-araw. Mariing inakusahan ni Song Yi, nagsisinungaling ka. Malinaw na ikaw ang sumipa sa anak ko hanggang sa mamatay. Ang aking asawa ay maaaring magpatotoo tungkol dito. Pagkatapos, sa buong view ng lahat, ipinatawag si Song Shui. Tinanong siya ng Panginoon ng lungsod kung sigurado ba siya sa kanyang nakita. Tumango si Song Shui, sinabing siya mismo ang nakasaksi. Napangiti ang mga labi ni Tianheng nang makita ito, habang si Song Yi ay lumuhod, desperadong yumuko, nagmamakaawa sa Panginoon ng lungsod para sa hustisya. Tinulungan ni Tianheng si Song Yi na tumayo at pagkatapos ay malakas na binanggit ang mga batas ng Yu Kingdom. Ang pagpatay ay kabayaran ng buhay. Maging ang mga prinsipe ay napapailalim sa parehong mga batas gaya ng mga karaniwang tao. Dapat parusahan si Xin Lang ng naaayon. Sa sandaling ito, ang gang ng mga itim na damit, na nakadamit sa pagluluksa, nagkakaisang sumigaw, ang pagpatay ay dapat bayaran ng buhay. Pagkatapos ay tumingin ang Panginoon ng lungsod sa konde, na nagpapahiwatig na upang maimbestigahan ng mabuti, kailangang ibalik si Xin Lang sa tirahan ng Panginoon ng lungsod. Galit na galit si Tatay Jin. Kung siya ay kinuha, hindi ba nila si Xin Lang na lang ang gusto nila? Nagpakita rin si Tianheng ng isang mapanuksong ngiti, handang panuuri ng pagharap ni Xin Lang sa kanyang pagpanaw. Ngunit ang kanyang mga pangarap ay nasira sa susunod na sandali. Itinuro ni Song Shui si Tianheng at sumigaw, si Tianheng ang pumatay sa anak ko. Noong una, sinipa ni Song Yi ang aking anak, nasugatan siya, ngunit nang gamutin, namatay siya sa kamay ni Tianheng. Ang kanyang mga salita ay tumama na parang kulog, na nagpasindek sa lahat sa katahimikan. Lalong nabigla si Song Yi, na tulala na nakatingin sa kanyang asawa. Ang pinakamabilis na nag-react ay si Tianheng, kahit na sa una ay nalilito siya kung bakit biglang nagbago ang kwento ng asawa ni Song Yi. Nang makita ang kanyang galit na titig, naramdaman ni Tianheng ang malaking panganib, na pagtantong may malaking pagsasabuatan na nagbabadya sa kanya, at kailangan niyang umalis kaagad. Gayunpaman, nang makita ang ngiti ni Xin Lang, alam niyang hindi opsyon ang pagtakas. Kapag nahuli na ang biktima, walang bibitaw. Ubu. Song Shui, ikaw ba ay labis na nagdadalamati kaya nagsasalita ka ng walang kapartikan? Tama, binibini, maaaring ang iyong kalungkutan ay gumugulo sa iyong pandama. Ikaw ang nakakita kay Xin Lang, ang hamak na iyon, na sipain ang anak natin hanggang sa mamatay. Bakit baguhin ang iyong kwento ngayon? Umirap si Song Shui nang may galit. Ikaw iyon. Nakita ko sa sarili kong mga mata kung paano mo sinipa ang anak ko sa singit. Dumating si Xin Lang sa bahay namin para maghatid ng pilak, dahil nag-aalala siyang hindi nakakakain si Big Fool sa aming lugar. Dahil sa pahayag na ito, dali-daling umatras si Song Yi. Anong kabaliwan ang pumasok sa iyo? Anong mga benepisyo ang inaalok sa iyo ni Xin Lang? Binyantaan ka ba niya? Sa puntong ito, ang Panginoon ng lungsod ay nag-react, ang kanyang tono ay nagbabanta. Binabalaan si Song Shui na huwag magbigay ng maling patuto at pag-isipang mabuti ang mga kahihinatnan. Naging galit na galit si Tianheng, inakusahan si Song Shui na nagsisinungaling at nagtanong kung nakatanggap siya ng anumang benepisyo mula kay Xin Lang. Inaasahan, kinagat ni Song Shui ang kanyang labi at idineklara, lumalaki na ang anak ko at nagiging mausisa sa mga babae, sinusubukang sumilip, at nagkataong nahuli siya ni Song Yi, na sa galit, sinipa siya. Ang paghahayag na ito ay napatulala kina Tianheng at Song Yi. Habang nahihiya si Jin Mulon, si Tianheng, na desperado na ngayon, ay nagsimulang suyon si Song Shui ng malumanay. Kung may nagbanta sa iyo, magsalita ka. Nandito na ang sugo ng gobernador at ng prefect. May tatayo para sa iyo. Ngunit ang pahayag na ito ay nagdulot lamang ng panloob na pagsumpa ng Panginoon ng lungsod at ni Zhang Ji kay Tianheng para sa kanyang katangahan. Ang aking ama at sugo na si Yan Wujian ay mga kilalang tao, hindi yung magagamit para i-pressure ang iba. Ang mga salita ni Tianheng ay nagsilbi lamang upang takutin si Song Shui na gumapang sa harap nila, na humihiling sa kanila ng hustisya. Ikinaway ni Zhang Qiong ang kanyang kamay, na tinulungan si Song Shui. Magsalita ng mabilis kung mayroon kang anumang mga hinaing. Anuman ang katapatan, ang mga pagpapakita ay kailangang panatilihin para sa kapakanan ng mga karaniwang tao. Napaluha si Song Shui, na isiniwalat kung paano pinatay ni Tianheng ang kanyang anak at kung paano gusto ng kanyang asawa na akusahan niya ng maling si Xin Lang ng pagpatay, na ipinangako sa kanya ang posisyon ng pinuno ng Coldwater Town bilang kapalit. Nagdilim ang mukha ni Tianheng, pinaghalong katotohanan at kasinungalingan ang pinakamahirap na makilala. Naiwan na walang pagpipilian, lumuhad siya at malakas na nanandyas, ito ang sabuatan ni Xin Lang.
Si Zinlang, tulad ng isang inosenteng kuneho, ay walang magawang ibinuka ang kanyang mga kamay. Hindi siya umimik buong gabi. Paano siya sinisiraan ng ganito? Ang prefect, si Zhang, pagkatapos ay simpleng sinabi, ipaaresto sila sa Panginoon ng lungsod. Sa sumunod na sandali, pareho silang nakagapos. Napabuntong hininga si Zinlang sa kanyang sarili, kahanga-hanga, sa ibabaw. Inutusan ni Zhang Qiong ang Panginoon ng lungsod na gawin ang pag-aresto, ngunit sa katotohanan, agad niyang pinuputol ang mga pagkalugi at matatag na sinasamsam ang inisyatiba. Kung hindi, kung ito ay dumating sa akin na pinanagot si Tianheng, siya ay nasa problema. Kung tungkol kay Song Shui, nadadalhin din, siya ay natakot. Dahil pinagtaksilan sila, tiyak na mapapahamak siya kapag kinuha siya. Ngunit sa sandaling ito, hindi na kailangang magsabi ng kahit ano si Zinlang. Lumapit sa kanya si Nanay Jin, pinunasan ang kanyang mga luha, at binanggit ang kanilang pagkakaunawaan bilang mga ina ng sakit ng mawalan ng anak, desididong nagpa siya na panatilihin si Song Shui sa mansyon ng Count. Nang makita ito ni Prefect Zhang Qiong, bahagyang tumango bilang pagsang-ayon sa kahilingan ni Mother Jin. Pagkatapos ay naghanda siyang umalis, na nag-utos sa Panginoon ng lungsod na lubusang siyasatin ang katotohanan at bigyan ang lahat ng paliwanag. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Zhang Qiong na magdasal ng Zinlang. Lord Count, talagang kapansin-pansin ang iyong manugang. Bahagyang yumuko si Zinlang. Kasunod nito, personal na inihatid ni Father Jin sina Yan Wuzhen at Zhang Qiong palabas ng mansyon, kasama sina Zinlang at Tianheng sa likod. Nakatutok ang tingin ni Tianheng kay Zinlang, na para bang handa na siyang lamunin. Nagkunwaring natakot si Zinlang, mapanuksong sinabi, bakit mo ako tinitingnan ng kakaibang titig na yon? Si Tianheng, galit na galit hanggang sa tumawa, ay nagsabi, Zinlang, nasisiyahan ka ba sa iyong sarili? Ibinuka ni Zinlang ang kanyang mga kamay. Hindi naman. Hindi ka papatay. Ano ang dapat ikatuwa? Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Tianheng. Patuloy na mangarap ng iyong mga dakilang pangarap. Sino ang papatay sa akin? Ang pagkatapon sa kulungan ay pagpapakita lamang. Aalis ako sa loob ng 3 araw. Dahil sa pag-aalsa ni Tianheng at dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ni Zinlang, pinasuko ng mga bantay ng mansyon ng Count si Tianheng. Gayunpaman, sa kabila nito, tumingin pa rin si Tianheng kay Zinlang na may pagtatagumpay na tingin. Kapag nakalabas na ako, gagamitin ko ang lahat ng paraan para patayin ka, Zinlang. Sinulyapan ni Zinlang si Tianheng, ang kanyang tingin na parang nakatingin sa isang patay, pagkatapos ay nagpakita ng isang kaakit-akit na ngiti at sinabi, Tianheng, malapit ka nang mamatay. Natigilan si Tianheng, muling tumawa. Dapat na naginip ka. Si Lu Huayan, ang Panginoon ng lungsod, ay napatingin din kay Zinlang, ang kanyang hitsura ay parang nakakita ng tanga. Namamatay si Tianheng. Anong biro? Pagkaalis nila sa mansyon ng Count, ang aksyon ay ibinaba, at si Tianheng ay hindi nakagapos kaagad. Tinanong ng Panginoon ng lungsod si Zhang Chong, paano dapat hatulan ang kasong ito? Hindi sumagot si Prefect Zhang, ngunit nagpatuloy sa paglalakad. Nagtanong muli ang Panginoon ng lungsod, at tumigil si Zhang Chong, nagtatanong kung bakit nagpakita si Tianheng ngayong gabi. Lumuhad si Tianheng para aminin ang kanyang kasalanan. May awa yan sa pagitan namin ni Zinlang. Hindi dapat ako nagpakita ngayong gabi, pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Gusto kong makita ang kasawian ni Zinlang. Isang galit na si Tianheng pagkatapos ay ibinoling ang kanyang atensyon kay Song Shui, umaasang dadalhin siya ni Zhang Chong sa mansyon ng Panginoon ng lungsod para hatulan. Si Yan Wujing, na hindi na makarinig, ay sumakay sa kanyang karwahe. Lumingon si Zhang Chong kay Tianheng at tinanong ang counter, sa tingin mo kaya mo bang paikutin ang mga mesa? Ang iba ay nagplano ng 3 hakbang sa unahan habang ikaw ay natigil sa sandaling ito. Sa tingin mo ba gusto lang ni Zinlang na manalo sa round na ito? Gusto kanyang patayin. Si Tianheng, nalilito, ay nagsabi, kahit na lumingon si Song Shui laban sa akin, madali akong makatakas. Hanggang sa sinabi ni Zhang Chong, patayin mo si Tian 13. Sana, nasa oras ka pa. Ang pahayag na ito ay nagpaunawa kay Tianheng at sa Panginoon ng lungsod sa bigat ng sitwasyon. Ang Tian 13 ang pinakapinagkakatiwalaan ni Tianheng. Anong sikreto meron si Tianheng na hindi niya alam? Agad na nagbago ang mukha ni Tianheng habang siya ay sumigaw, bilis, magpadala ka ng taong pumatay kay Tian 13. Samantala, sa loob ng mansyon ng konde, tinanong ni Zinlang si Jin Mulan, asawa, napakahusay mo ba sa martial art? Jin Mulan just hummed an affirmation. Pagkatapos ay nagtanong si Zinlang, kaya mo bang talunin ang 3 alon ng mga eksperto na ipinadala ni Lu Huayan, Zhang Ji, at Tianheng?
Sinabi ni Jin Mulon, ito ay isang piraso ng cake. Si Zinlang ay medyo nag-aalinlangan, ngunit walang oras para mag-alinlangan. Agad niyang pinakiusapan si Jin Mulon na dalhin ang mga tao sa bahay ni Tian 13 para iligtas siya. Pagkatapos maghanda, ipinahayag ni Zinlang ang kanyang nais na samahan siya. Walang salita, itinaas ni Jin Mulon si Zinlang sa baywang, inihagis siya sa likod ng kabayo, pagkatapos ay lumundag sa sarili, at mabilis silang sumakay palabas ng mansyon ng Count patungo sa tahanan ng Tian 13. On the way, hindi naiwasang magtanong ni Manager Jin, na iligtas sana namin ang Tian 13 kanina, bakit ngayon pa? At sa sobrang pagmamadali, sinulyapan ni Zinlang si Manager Jin. Sa amin, ikaw ang may pinakamababang IQ. Ipinaliwanag ni Jin Cheng sa gilid, kung hindi papatayin ni Tian Heng ang Tian 13, mawawala ng kabuluhan ang ating pagliligtas. Hindi natin magagawang ibalik ang Tian 13 laban sa kanya, hindi rin natin mailalagay si Tian Heng sa isang desperado na sitwasyon. Pinaikit ni Zinlang ang kanyang mga mata. Jin Cheng, mahilig kang magpakitang gilas, di ba? Sa aming 5 dito, ang iyong IQ ang pangalawa sa pinakamababa. Habang papunta si Zinlang sa bahay ni Tian 13, 3 araw at gabing hindi natutulog si Tian 13, nakahiga sa kama. Gumuho ang kanyang mundo, ang lalaking iniidolo niya bilang isang ama. Personal na nabali ng kanyang amo ang kanyang mga binti. Sa kanyang pagkabata, nang ang Tian 13 ay nakipaglaban sa gutom at lamig, tinulungan siya ni Tian Heng, pinangunahan ng Tian 13 na sumunod sa kanya ng tapat mula noon, kahit na tinatanggihan ang mga alok mula kay Zhang Ji at ang Panginoon ng lungsod. Gayunpaman, para sa kapakanan ng mga interes sa pagsusugal, talagang sinaktan siya ni Tian Heng. Bagamat hindi sinunod ni Tian Heng ang mga hinihingi ni Zinlang, at agad na inayos ang kanyang mga buto, at binigyan ang kanyang mga magulang ng 100 gintong barya, na nangangako ng paghihiganti kay Zinlang, ito ay medyo nagpagaling sa puso ng 13. Naniniwala siya na ang kanyang adoptive father ay pinilit dito, at hinding-hindi siya magtataksil sa kanya. Inaasahan na niya na susubukan siya ni Zinlang na suhulan siya ng pera at katayuan. Upang ibalik siya laban sa kanyang adoptive father, naisip niyang dumura sa mukha ni Zinlang, tinatawag ang kanyang mga panaginip na tanga, nasa sabik sa pag-iisip. Ngunit sa sumunod na sandali, namutla ang kanyang mukha nang makita ang ilang figure sa itim na lumitaw sa kanyang harapan. Kabilang sa kanila ang mga eksperto mula sa mansyon ng Panginoon ng lungsod, at ang kanyang mga sinumpaang kapatid mula sa gang ng mga itim na damit. Naintindihan agad ni Tian 13. Kuya, ikapitong kapatid, pinadala ka ba ng adoptive father natin para patayin ako? Walang sumagot, tumango lang ng bahagya. Damyugo ang gilajed ni Tian 13 habang kumagat siya. Kuya, ikapitong kapatid, sige, but please spare my parents. Wala silang alam. Gayunpaman, tumanggi sila. Paumanhin, kailangan nating alisin ang mga ugat. Sumabog sa galit ang Tian 13, ang kanyang bibig ay nag-spray ng ambon ng dugo. Bakit naman hindi dapat umabot sa mga miyembro ng pamilya ang sakuna? Ngunit siya ay napaatras, at ang kanyang mga magulang ay dinala, nanginginig sa takot ngunit nagmamakaawa para sa buhay ng kanilang anak sa kanila. Dugong mga mata na nagtanong muli. Bakit naman masyado kang maraming nalalaman? Buhay, banta ka sa kaligtasan ni Tian Heng. Sa sandaling iyon, bumagsak ang buong persepsyon ng Tian 13 sa underworld. So, ako lang pala ang nagpahalaga sa loyalty. Akala ko astig ako, tanga lang pala. Sa isang iglap, kumilos si Tian 13, gamit ang bedsheet bilang takip at dumukot ng maliit na kutsilyo, handang ipaglaban ang kanyang buhay. Ngunit sa sumunod na segundo, isang espada ang nakaipit sa kanya sa lupa. Ang kanyang mga binti, na nasugatan na, ay naging pabigat sa kanya. 13 nawala ng pag-asa, napagtantong hinayla niya ang kanyang mga magulang sa ganito, habang nagsusumamo ang matatandang mag-asawa para sa buhay ng kanilang anak. Naunawaan ni Tian 13, sa sandaling iyon, ang pakiramdam ni Shen lang nang sinusubukang iligtas ang kanyang mga magulang. Ngunit ito ay walang saysay, tulad ng talam ay malapit ng laslasin ang mga lalamunan ng matanda. Isang mabangong simoy ang dumaan, na sinundan ng kislap ng sword light. Biglang lumitaw ang isang nakamamanghang figure, at sabay-sabay na sumigaw ang mga nakasuot ng itim na salarin. Tapos nakita nila kung sino yon. Ang prinsesa ng mythical Turtle City. Ang pangunahing kagandahan, si Jin Mulon. Si Shen Lang, na tahimik na nanunood, ay namangharin sa husay ni Jin Mulon sa militar, kahit na nagnanais na muli siyang magpakita. Dahil dito, binawi ng mga nakaligtas na nakasuot ng itim na mga salarin ang kanilang mga kaliwang kamay. Nang makita ito, napangiti si Shen Lang ng may pagmamalaki,
Pagkatapos ay curious na tinanong si Jin Mulan kung bakit siya nagdala ng iba sa kabila ng kanyang sariling lakas. Si Jin Mulan ay sumulyap lamang sa kanya, at napansin ni Shenlang si Manager Jin at ang iba pa na bumubuo ng isang tatsulok, pinapanatili siyang protektado sa gitna. Okay, naintindihan ni Shenlang. Gayunpaman, bilang kanyang karaniwang sarili, nagsimula siyang magtanong kay Jin Mulan ng lahat ng uri ng mga tanong, ganap na hindi pinapansin ang kapaligiran sa kanilang paligid. Pakiramdam ni Jin Mulan ay walang magawa sa kanyang asawa. Pagkatapos ay nagsimulang magpakitang gilas si Shenlang, iminuwestra ang leeg ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit. Bumalik at sabihin kay Tianheng na hugasan ang kanyang leeg at maghintay. Nang marinig ang mga salita ni Shenlang, pawis na pawis si Tianhun. 13 ang nakakaalam ng napakaraming sikreto. Paglabas nila, tapos na ang adoptive father ko. Nahaharap sa desisyon ni Shenlang na isama si Tian 13, wala silang kapangyarihang pigilan ito at wala silang pagpipilian kundi umalis at magulat muli. Sa paglabas lamang nila natuklasan na ang lahat ng kanilang mga taga-bantay sa labas ay napatay. Pagkaalis nilang lahat, tahimik na tumingin si Shenlang kay Tian 13, walang sinabing recruitment, panunuhol, ni isang gintong barya, posisyon, o pangako, wala kahit isang hibla ng buhok. Gumapang si Tian 13 sa harap ni Shenlang, nakaluhod na nakadikit ang noo sa lupa, nagpapahayag mula ngayon, aso na ako ni Shenlang. Ang mga pantas ay hindi nagsasalita sa mga bagtong. Shenlang, nakatingin kay Tian 13, ay nagsabi, mula ngayon, tatawagan kang Shen 13. Pinunasan ni Tian 13 ang kanyang mga luha at magalang na tinawag, guro. Sa susunod na sandali, hiniling ni Shenlang na lumipat ang kanyang mga magulang sa mansyon ng Count. Si Jin Mulan ay hindi nakaimik. Kinuha ang kanilang mga magulang bilang mga hostage at ginagawa itong parang makatwiran. Dinaikit ni Tian 13 ang kanyang noo sa sapatos ni Shenlang at pumayag. Agad nang umiti si Shenlang, magiliw na tinulungang tumayo si Tian 13. Sa loob ng mansyon ng City Lord, nakatanggap din ang City Lord ng balita ng kanilang kabiguan, ang kanyang mukha ay namumula. Nang marinig na hindi na mailigtas si Tianheng, inihampas niya ang kanyang kamao sa mesa sa galit. Si Tianheng taon-taon ay nag-aambag ng malaking bahagi ng kanyang kita sa kanya, at bilang si Tianheng ay kanyang tao, ang pagpatay sa kanya ay mangangahulugan ng pagkawala ng mukha. Nagtanong ang City Lord paano si Zhang Ji. Matapos malaman ang sitwasyon, nagmamadaling umalis si Zhang Ji upang maabyutan ang kanyang ama. Gayunpaman, nang makahabol, narinig ni Zhang Ji ang isang bagay na ayaw niyang tanggapin, na dapat patayin si Tianheng. Nag-aatubili si Zhang Ji, na tinanong ng kanyang ama, ano ang pinakamahalaga para sa isang commander. Ang pananaw ay dapat na malawak, upang pangasiwaan ang buong sitwasyon at hindi mabahala sa pagkawala ng isang lungsod o isang lugar. Ngunit ayaw ni Zhang Ji. Ang pagpatay kay Tianheng ay naglalaro lamang sa mga kamay ni Shenlang. Frustrated, hinampas niya ang kanyang letigo sa lupa. Ang eksenang ito, na katulad ng kahihiyan na naramdaman ni Tian 13 nang baliin ni Tianheng ang kanyang mga binti, parang kusang hinayaan si Shenlang na sampilan ang kanyang mukha. Sa loob ng Black Clothes Gang, nakatanggap din si Tianheng ng balita tungkol sa 13. Pinaalis niya ang kanyang mga katulong at tahimik na lumabas. Alam niyang sa sandaling 13 na bunyag ang kanyang mga sikreto, walang makapagliligtas sa kanya. Pagtingin sa rooftop, nagtaka si Tianheng kung nasa dulo na ba siya. Talagang pinagsisihan niyang hindi napunit si Shenlang. Sa galit na galit, sinuntok ni Tianheng ang pader. Bumubulong ng paumanhin sa pangalawang tanga na may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay inilipat niya ang isang bookshelf para pumasok sa isang secret chamber. Samantala, sa tirahan ng pamilya Su, tinanong ni Zhang Ji si Su Chenchen. Bakit hindi mo pinatay si Shenlang sa simula? Hindi makatanggi si Su Chenchen. Medyo hindi rin naniniwala sa pagbabago ni Shenlang, matigas lang niyang naitanong kay Zhang Ji, ano ang sinabi ng iyong ama? Ipinahayag ni Zhang Ji ang eksaktong mga salita ng kanyang ama. Sinabihan niya akong patayin si Tianheng. Maya-maya pa ay may mga boses na nagmumula sa labas. Paglingon nila, nakita nilang dumating ang Panginoon ng lungsod. Hindi siya sumang-ayon sa pagpatay kay Tianheng. Kung pinatay si Tianheng, paano nila haharapin ang mundo? Gaano karaming ginto ang mawawala taon-taon? Gaano kasaya si Shenlang? Hindi ba naiintindihan ni Zhang Ji? Ngunit kung ang kanilang mga gawa ay nalantad. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nagulat ang isang subordinate na si Tianheng ay humingi ng isang lihim na pagpupulong. Kinabukasan, sa labas ng pangunahing bulwagan ng mansyon ng Panginoong Lungsod, isang pulutong ang nagtipon. Nakita si Tianheng na nakaluhod sa bulwagan, natatakpan ng mga sugat, na nahaharap sa mga akusasyon. Si Tianheng ay tumawa ng malakas at sumigaw,
Ako, si Tianheng kahit sa kamatayan, ay lalabas ng malakas. Hindi ako mamamatay ng aso. Malinaw, hindi mo matatalo si Shen Lang. Pero gusto mo akong mamatay. Sa harap ng daan-daang mga nanunood, si Tianheng ay naunang sumugod sa isang kalapit na haligi. Nagulat ang lahat sa simula. Ang underworld boss ng Mythical Turtle City, ang makapangyarihang Tianheng na maaaring magpatawag ng hangin at tumawag ng ulan, kamamatay lang ng ganoon, at ang kanyang kamatayan ay napakarahas at biglaan.